Ito si Sakura. Nakasandal ang kanyang baba sa bintana ng bus pauwi nang mapansin niya ang isang asul na apoy na nagliliyab sa di kalayuan. Nang mas tingnan niya ng mabuti, nakita niya ang ilang tao na tila nilalamon ng apoy. Nakatayo sa gitna ang isang lalaki, at ito ay lumingon at tumingin ng diretso sa mga mata ni Sakura. Agad sinabi ni Sakura sa driver na ihinto ang bus, at pagkatapos ay tumakbo upang humanap ng pulis. Ngunit nang dumating ang pulisya, lubusang walang laman ang lugar at walang anumang bakas. Napagpasyahan ng mga opisyal na ang normal na apoy ay hindi masusunog ng walang maiiwang abo. At iminungkahi na baka nagkakamali lang siya ng nakita. Ngunit iginiit ni Sakura na nakita niya talaga ang apoy, kaya't ipinalagay na lamang ng pulisya na ito ay isang bona payer na sinindihan ng mga taong walang tirahan at umalis. Kinabukasan, pumasok si Sakura sa paaralan at nagtungo sa practice ng kanyang club gaya ng dati. Ngunit hindi pa rin niya maalis sa isip ang nangyari noong nakaraang gabi. Si Sakura Koji ang bida ng kwentong ito. Kilala siya sa paaralan dahil sa kanyang eleganteng pag-uugali, mahinahong personalidad, husay sa Aikido, at sa kanyang mga grado na laging nangunguna sa kanyang klase. Habang naglalakad si Sakura papunta sa paaralan, sumalubong sa kanya ang kanyang matalik na kaibigang si Aoba. Napansin ni Aoba na tila may bumabagabag kay Sakura at tinanong ito. Ngunit hindi na malaya ni Sakura na halata ito sa mukha niya, kaya ipinagsawalang bahala na lang niya. Ngayong araw, dumating ang isang bagong lipat na estudyante, at laking gulat niya, ito ang kaparehong tao na nakita ni Sakura noong nakaraang gabi. Ang pangalan niya ay Ogami. Agad na bighani ang mga babae sa klase sa kanyang kakisigan, ngunit si Sakura lang ang nanatiling nag-iingat. Sa oras ng tanghalian, lumapit ang ilang lalaki kay Ogami para ipakilala ang kanilang sarili. Nagkataong nakaupo si Sakura sa malapit at nakikinig, na naging dahilan upang mapagkamalan ng kaibigan niyang si Aoba. Interesado siya rito. Bigla, napansin ni Sakura na nakasuot ng itim na guwantes si Ogami. Lumapit siya sa desk nito, ibinaba ang mga kamay ng may diin sa ibabaw, at iginiit na lumabas sila para sa isang pribadong pag-uusap. Agad na ikinagulat ng buong klase ang eksenang yun. Ang tsismis na ang minamahal na diyosa ng paaralan na si Sakura ay aamin na sa bagong transfer student ay kumalat ng mabilis, at ang buong paaralan ay nagmadaling lumapit upang manood. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Sakura. Direkta niyang tinanong si Ogami kung saan ito galing at kung ano ang ginawa nito kagabi. Ngunit simpleng sinabi ni Ogami na nasa part-time job siya. Patuloy pang pinilit ni Sakura si Ogami, tinatanong ang tungkol sa guwantes sa kamay nito. Direktang inakusahan niya si Ogami ng pagsunog sa mga tao sa parke noong nakaraang gabi at ginagamit ang guwantes upang itago ang kanyang mga paso. Gayunpaman, kalmadong tinanggal ni Ogami ang guwantes. Sa ilalim nito ay isang singsing lamang, na tinawag niyang alaala. Ipinaliwanag ni Ogami na noong bata pa siya, nakapanakit siya ng isang tao gamit ang kamay na yun, kaya binigyan siya ng isang tao ng guwantes upang hindi na ito mangyari muli. Labis na nahiya sa kung paano sinasalungat ng lahat ang kanyang mga palagay, mabilis na humingi ng tawad si Sakura kay Ogami sa gulo. Hindi niya ito dinamdam, ipinaabot lang niya ang kanyang pag-asa na mula ngayon, makakatulong sila sa isa't isa bilang magkaklase, at saka umalis. Ang kanyang matalik na kaibigang si Aoba ay dali-daling lumapit upang tingnan si Sakura. Nang sabihin ni Sakura na hindi nangyari ang inaasahan niya, ipinalagay ni Aoba na siya ay tinanggihan at sumigaw ng malakas. Ang mga lalaki sa paaralan, nang marinig na may nang ahas tumanggi kay Sakura, ay agad na gustong magbuo ng grupo upang kausapin siya. Habang nanananghalian, kumain si Sakura habang nanggagalaiti, desididong hindi susuko. Si Aoba naman, ay inakala na malungkot ang kanyang kaibigan dahil sa pusong nasaktan. Sa bakuran ng eskwelahan, naghiyawan ng husto ang mga babae dahil napakahusay ni Ogami sa basketball. Tumanggi si Sakura na sumuko, kaya patuloy niyang sinundan at pinagmasdan ng mabuti si Ogami, idinedeklara na hinding-hindi niya aalisan ng tingin nito. Si Aoba ay nakatingin lang na may paghanga, ngunit dahil naistorbo si Sakura sa pakikipag-usap kay Aoba, nawala niya sa paningin si Ogami. Nagmadali siyang lumabas para hanapin ito, hindi alam na ni Ogami ang lahat at nagtatago sa sulok ng dingding, pinapanood siya. Nang hapong yun, bumalik si Sakura sa lugar kung saan niya nasaksihan ang sunog noong gabi.
Noon, naniniwalang madalas bumalik ang mga kriminal sa pinangyarihan ng kanilang krimen. Biglang may isang asong tumakbo palapit kay Sakura, na humihingi ng pagkain, kaya kumuha siya ng bola-bola ng kanin at ibinigay dito. Kinuha ng aso ang bola-bola ng kanin at mabilis na lumayo sa takot. Nagkataon lang, dumating din si Ogami sa parehong lugar. Medyo nagulat si Ogami nang makita na ang malamig at mahinahong si Sakura mula sa eskwelahan ay napakabait at matamis habang nakikipaglaro sa isang aso sa parke. Lumapit si Ogami at tinawag ang takot na asong nakatago sa likod ng puno. Hindi makapaniwala si Sakura. Ang aso, na karaniwang takot sa mga estranghero, ay ngayon iwinawagayway ang buntot nito at masayang naglalaro kasama si Ogami. Nang makita ito, naisip ni Sakura na marahil ay hindi naman masamang tao si Ogami. Nagtanong si Ogami nang may kuryosidad tungkol sa pangalan ng aso, ngunit wala itong pangalan. Ipinaliwanag ni Sakura na ang aso ay pag-aari ng isang matandang walang tirahan na binawian ng buhay ng isang grupo na tinatawag na G-Falcon. Nakuha nila ang pangalan dahil bawat miyembro ay may tattoo ng lawin sa kanilang katawan. Ayon sa sinabi ng ama ni Sakura, walang sino mang makapagpaparusa sa G-Falcon, dahil anuman ang mga krimen na kanilang nagawa, lahat ng ebidensya ay palaging nililinis. Bigla ang tinanong ni Ogami si Sakura kung gusto nitong siya ang magparusa sa kanila, ngunit mariin itong tumanggi. Sinabi ni Ogami kay Sakura na kahit makalimutan ng lahat sa mundo, dapat lagi siyang makaalala. Bukod pa rito, ang pagpaparusa sa kasamaan ay hindi nangangailangan ng batas. Kung ano ang ginawa ay yun din ang babalik. Nang marinig yun ay napangiti si Sakura. Nang makita ni Ogami ang ngiti nito, gamaan ang kanyang pakiramdam, dahil natatakot siya na galit ito sa kanya. Pagkatapos, humingi rin ng tawad si Sakura kay Ogami dahil sa pagdududa rito. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, tumakbo si Ayaba at inanyayahan si Ogami na magkaraoke, na nagsasabing, sasama rin sana si Sakura, pero pareho silang tumanggi, sinabing mayroon silang mga gagawin. Tinanong naman ni Sakura kung saan nagtatrabaho si Ogami, pero sinabi lang nito na isa siyang mangungulekta ng basura. Nakatanggap si Ogami ng tawag sa telepono at nagpaalam para lumabas. Walang ideya si Ayaba kung kailan naging ganoon kalapit ang dalawa, ngunit sa likod ng magiliw at palakaibigang mukha na yon, kausap ni Ogami sa telepono na siguradong aalisin niya si Sakura. Nang hapong yon, pumunta si Sakura sa parke gaya ng dati para pakainin ang aso. Bigla, may narinig siyang humihingi ng tulong. Isang grupo ng kalalakihan ang pinagtutulungan at sinasaktan ng isang lalaki. Mabilis na lumapit si Sakura upang mamagitin, nagbabantang tumawag na siya ng pulis, ngunit hindi man lang natinag ang mga siga. Sa halip, humalakhak sila. Doon napansin ni Sakura ang mga tattoo ng lawin sa kanilang katawan. Isa sa mga siga ang lumapit at sinabihan si Sakura na huwag makialam sa kanilang usapan. Naghahanap lang daw sila ng impormasyon tungkol sa isang miyembro na nawawala. Agad na may napagtanto si Sakura. Tinanong niya kung ang mga nawawala ay ang mga taong naglaho 2 gabi na ang nakakaraan. Akala ng mga siga ay may alam si Sakura tungkol dito, kaya pinalibutan siya para pilitin siyang usap. Nilabanan ni Sakura ang mga salarin mag-isa, ngunit sa kasamaang palad ay nataman siya ng stun gun at hindi na makagalaw. Pagkatapos ay pinagmalupitan siya ng mga salarin habang hindi siya makalaban. Iginapos nila siya at sinira ang kanyang kasuotan. Ang asong gala, na laging takot sa mga tao, ay tumakbo palabas at kinagat ang isa sa mga salarin upang subukang iligtas si Sakura. Ngunit nasuntok ito at tumilapon. Nang makita yon, desperadong sinipa ni Sakura ang mga salarin at idinagan ang sarili sa aso upang protektahan ito. Sa pagtingin sa asong halos wala ng buhay, sumumpa si Sakura na pagbabayaran niya sila. Naisalba ni Sakura ang mga basagulero, ngunit sa ngayon ay wala siyang magawa. Malapit nang humugat ng kutsilyo ang pinuno upang tuluyan ng tapusin si Sakura nang dumating si Ogami sa tamang pagkakataon. Sinuri ni Ogami ang kalagayan ng aso at nakita niyang hindi na ito kayang sagipin. Sumigaw at nagmakaawa si Sakura kay Ogami na dalhin agad ang aso sa ospital. Ngunit sa halip na gawin yon, pinawi ni Ogami ang paghihirap ng aso gamit ang sarili niyang mga kamay sa harap mismo ni Sakura. Pagkatapos ay tinanggal ni Ogami ang kanyang guwantes, lumingon, at dinakma ang mukha ng pinuno.
Walang iniwang bakas, walang ideya ang mga natitirang basegulero sa kung anong nangyayari. Lumingon si Ogami sa kanila at tinanong kung gusto nilang parusahan ng batas o mamatay dito mismo. Sinubukan nilang sugurin siya dahil sa dami nila, ngunit bawat isa sa kanila ay natupok ng asul na apoy. Lumapit si Ogami kay Sakura at ipinaalala sa kanya na sinabi niya noon na dapat silang magkasundo bilang magkaklase. Mahigpit niyang hinawakan ang mukha ni Sakura at nagsimulang magbasa ng orasayon, naghahanda na ay paranas din sa kanya ang kaparusahan ng apoy. Kinabukasan, nagising si Sakura at natagpuan ang sarili sa kanyang sariling silid. Bumalik ang mga alaala ng nakaraang gabi. Nagmadali siyang bumaba upang tingnan ang mga bagay-bagay. Nang makasalubong ni Sakura ang kanyang ama, kaagad siyang niyakap nito. Dahil labis na nag-alala sa kanya, ikinwento sa kanya ng kanyang mga magulang ang lahat. Natagpuan si Sakura na nawala ng malay sa harap ng tarangkahan. Natuklasan siya ni Daisuk at ang katawan niya ay napakalamig. Yumuko si Sakura at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang dahil pinag-alala niya sila. Ngunit bilang mga magulang, ang mahalaga lamang ay ligtas ang kanilang anak. Wala sino man sa kanila ang may ideya kung sino ang nag-iwan kay Sakura sa harap ng tarangkahan. Bumalik si Sakura kalaunan sa parke mula sa nakaraang gabi upang mag-imbestiga, at wala siyang talagang natagpuan. Walang bakas ng sunog. Naalala niya kung paano siya pinagtangkaang patayin ni Ogami. Baon ang tanong kung bakit buhay pa siya, nagtungo si Sakura sa paaralan. Nang bumukas ang pinto ng silid-aralan, nakita niya si Ogami na nakaupo mismo sa kanyang upuan. Papunta na sana si Sakura para kamprontahin siya, ngunit dumating ang matalik niyang kaibigan na si Ayaba at hinayla siya pabalik sa kanyang upuan. Patuloy ang matinding titig ni Sakura kay Ogami, na siyang nagpahulo kay Ayaba na gusto ni Sakura si Ogami kaya hindi siya pinapansin. Sasabihin na sana ni Sakura kay Ayaba ang nangyari sa parke kagabi, ngunit sumingit si Ogami. Inilagay niya ang kanyang kamay na may guwantes sa balikat ni Ayaba bilang isang tahimik na banta na nakadirekta kay Sakura. Nang makita ito, kaagad na sumugod si Sakura, itinulak si Ayaba palayo, at pinagtanggol siya. Inakala ng mga babae sa klase na ito ay isang love triangle na pinalalakas ng selos, habang inakala naman ng mga lalaki na binubuli ni Ogami ang diyosa ng eskwelahan. Ngunit walang pakialam si Ogami. Pinanatili niya ang kanyang ngiti na may malamig, nanunuot na mga mata, isang babala kay Sakura na huwag sabihin kahit kanino ang nalalaman niya. Pumasok ang guro sa silid-aralan, kaya kailangang umayos ang lahat at bumalik sa kanilang mga aralin. Mula noon, sinusundan na ni Ogami si Sakura kahit saan. Nararamdaman niya ang titig nito sa kanya sa lahat ng oras. Ayaw ilagay sa panganib si Ayaba, sinimulan siyang iwasan ni Sakura. Kahit nang yayain siya ni Ayaba na kumain ng tanghalian ng magkasama, tinanggihan siya ni Sakura. Nagkamali ng intindi si Ayaba, inisip niyang iniiwasan siya ni Sakura dahil kay Ogami at umalis ng galit na galit. Galit na galit si Sakura at determinado na tapusin na ito ng minsan at para sa lahat. Nilapitan niya at madiin na kinalampag ang lamesa ni Ogami, at hiniling na magkita sila pagkatapos ng klase para sa isang pribadong pag-uusap. Narinig ng kanilang mga kaklase at ipinagpalagay na hinihingi ng diyosa si Ogami na makipag-date pagkatapos ng klase. Pagkatapos ay lumapit si Sakura kay Ayaba at ipinangako na ipapaliwanag niya ang lahat kapag natapos na ang lahat. Nang marinig yun ni Ayaba, pinasigla niya ang kanyang kaibigan. Samantala, sa isang shopping mall, isang binatilyong pula ang buhok ang naglalaro ng claw machine. Napakagaling niya kaya ang tambak ng plush toy na napanalunan niya ay nakatambak na sa sahig. Pagkatapos ay umalis siya nang hindi kinukuha ang alinman sa mga Nayamaru plushie, sinabi sa mga staff na pwede na nilang itago ang mga ito dahil nailigtas na niya ang bawat Nayamaru. Pagkatapos, napadpad siya sa isang eskinita kung saan siya nakakita ng isang higanteng Nayamaru na pusa na plushie. Agad siyang sumugod at niyakap ito. Pagkatapos ay iniabot sa kanya ng pusa ang isang litrato at sinabing ito ay isang bagong misyon. Codebreaker, Code 03, Tenpuin Yuki, bumalik kay Sakura. Dinala niya si Ogami sa isang mataong lugar upang matiyak na hindi ito makakagawa ng anumang hindi kanais-nais. Kinwestiyon ni Sakura si Ogami, tinanong kung ginamit ba nito ang asul na apoy upang alisin ang G-Falcon Gang. Taimtim na sumagot si Ogami at sinabing hindi niya ito kailanman itinago.
Sinabi ni Ogami na ito ay trabaho lang niya bilang part-time. Ang pagpapalaya sa lipunan mula sa mga walang silbing tao na walang naiambag ay hindi naman gaanong mali. Gayunpaman, hindi kailanman sinabi ni Ogami na siya ay nasa panig ng katarungan. Direktang inamin niya na siya ay masama. Hinikayat ni Sakura si Ogami na sumuko sa pulisya upang pagbayaran ang kanyang mga nagawa. Agad na humalakhak si Ogami dahil dito. Tinanong ni Sakura kung naiintindihan ba niya ang bigat ng kanyang nagawa. Kinuha niya ang buhay ng mga tao at nakakaya pa rin niyang tumawa ng ganito. Tinanong ni Ogami kung may iba pa dahil aalis na siya. Nagtaka si Sakura kung paano niya nagawa ang mga bagay na yun at wala man lang maramdaman. Galit na sinigaw ni Sakura ang pangalan ni Ogami, na ikinagulat ng isang batang dumadaan at ikinaiyak ng bata ng malakas. Yumuko si Sakura upang aliwin ang bata, ngunit hindi tumigil ang pag-iyak. Yumuko si Ogami, pinulot ang isang pulse heiress na nalaglag ng bata, at ibinalik ito. Agad nang umiti ang bata. Mula sa ganoong anggulo, talagang mukha siyang mabuting tao. Pinanindigan ni Sakura na walang karapatan si Ogami na pumatay ng kahit sino at hinimok siyang sumuko at hayaang ang batas ang magpasya. Sumagot si Ogami na hindi siya tao. Ang batas ay umiiral lamang upang hatulan ang mga tao, kaya hindi nito magagawaan ng kahit ano. Binalaan ni Ogami si Sakura, na sinasabing kahit pasunugin niya ito dito mismo, hindi siya magagawa ng batas. Pagkasabi niyon, humarap si Ogami at hinawakan ang mukha ni Sakura. Muli niya itong susunugin upang alisin ang huling saksi. Hindi maunawaan ni Sakura kung bakit maglalakas loob siyang gawin ito sa gayong mataong lugar. Sa labis na pagkabigla, iwinasiwas ni Sakura ang kanyang bag at tinabig ang kamay ni Ogami mula sa kanyang mukha bago pa mandam-apo ang apoy sa kanya. Ang bag ay agad na sumiklab sa isang matinding asul na apoy, na nagdulot ng gulo sa mga naroroon. Natakot si Sakura at sinubukang tumakbo, ngunit hinawakan ni Ogami ang kanyang kamay. Muli niya sana itong sasaktan. Sumigaw si Sakura, ngunit walang nangyari. Isa lang pala itong biro. Pagkatapos ay kinurut-kurut ni Ogami ang pisngi ni Sakura. Buong araw niya pala itong pinapanood at ngayon ay nakumpirma niyang isa itong pambihirang uri. Hindi maunawaan ni Sakura kung bakit si Ogami, na bumuwis sa buhay ng maraming tao kinagabihan, ay buong araw siyang pinanood at hindi pa rin gumagawa ng hakbang. Ipinaliwanag ni Ogami na tinapos niya ang G-Falcon dahil sila ay mga basura at walang kwentang nilalang na nambibiktima. Ang mga walang tirahan at pinahirapan pa ang isang aso. Si Ogami ay isang demonyo na naghatol sa mga halimaw na hindi kayang abutin ng batas. Siya ay isang bagay na hindi umiiral. Isang tagabasag ng code. Lumapit si Ogami at tinanong si Sakura na maging tapat kung may iba pa siyang gustong mamatay. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata ang sumilay sa kanyang mga mata. Sino man sila, wala siyang karapatang pumatay ng sinuman ng ganoon. Pagkatapos ay idineklara ni Sakura na maaaring sundan siya ni Ogami kung gusto nito, ngunit susundan din niya ito saan para tiyaking hindi na ito makakapatay muli. Tumawa si Ogami, sumang-ayon siya sa kaayusang ito, ngunit pinaalalahanan siya, kung sakaling sabihin ni Sakura sa sinuman ang tungkol sa kanya, hindi lang niya ito papatayin. Papatayin niya ang bawat taong sinabihan nito at ang lahat ng malapit sa kanila. Kasabay niyan, dinurog ni Ogami ang bawat salamin sa gusali sa likuran nila. Lumipad ang mga bubog kung saan-saan habang ibinibigay niya ang huling babala. Susunugin niya ang sinuman, saan man, anumang oras, nang walang pagbubukod. Nang gabing yun, bumalik si Sakura sa kanyang silid at bumagsak sa kanyang kama, nakayakap sa kanyang unan, inaalala ang lahat ng nangyari. Hindi niya maunawaan kung ano ang gustong sabihin ng mga mata ni Ogami. Nakakatanggap si Ogami ng tawag sa telepono. Ang boses sa kabilang linya ay nagtanong kung paano na ang mga bagay-bagay kay Sakura. Sinabi ni Ogami na hindi na niya ito ipagpapatuloy, dahil si Sakura ay isang pambihirang uri. Isa siya sa mga hindi masusunog, kahit pa ng kanyang apoy. Sa kabilang ibayo ng ilog, si Yuki Tenpan ay tumatanggap ng mga utos na neutralisahin ang lalaking may maitim na buhok nang biglang may isa pang lalaki ang lumitaw, nakagambala kay Yuki, at dinala ang target sa ibang lugar. Para naman kay Sakura, marami pa siyang katanungang hindi nasasagot tungkol sa lahat ng ito, ngunit isang bagay ang sigurado siya, na ang ginagawa ni Ogami ay lubos na mali. Halos makalabas pa lang si Sakura sa kanyang tarangkahan nang makita niya si Ogami na naghihintay na.
Tama nga, balak niya itong sundan. Pinapaalalahanan ni Sakura si Ogami na binabantayan din niya ito. Dumating si Sakura sa paaralan, at ang mga bagay-bagay ay gaya ng dati. Ngayon ay muli siyang nakatanggap ng napakaraming liham pag-ibig mula sa mga lalaki sa paaralan. Tila narinig din ni Ayaba na dumating si Sakura sa paaralan kasama si Ogami ngayon. Nagpaumanhin si Sakura kay Ayaba, ipinaliwanag na mula ngayon ay kailangan na niyang maglakad papunta at pauwi mula sa paaralan kasama si Ogami at hindi na niya ito masasabayan. Ayaba na unawaan ang matalik niyang kaibigan. Bihira lang para kay Sakura ang magpakita ng ganitong interes sa isang lalaki, kaya masaya si Ayaba na bigyan siya ng espasyo. Biglang isang estudyanteng lalaki na may dalang espada ang pumasok ng biglaan at isinigaw ang pangalan ni Ogami, mariing sinabi na lumayo ito kay Sakura. Dali-daling lumapit ang lalaki kay Ogami. Nakita ni Sakura ang guwantes sa kamay ni Ogami at agad na mabilis na lumapit, pinabagsak ang espada mula sa kamay ng lalaki at pagkatapos ay tumayo sa harap ni Ogami, walang pag-aalinlangang ipinahayag na sinumang gustong hawakan siya ay kailangan munang dumaan sa kanya. Agad na nakuha ng eksenang yun ang paghanga ng bawat babae sa eskwelahan, habang ang mga lalaki naman ay tumingin. Na parang namatay sila doon mismo. Napansin ni Sakura na bukas ang turn ni Ogami sa classroom duty, at dahil hindi pa siya pamilyar sa eskwelahan, nag-alok siyang ipakita sa kanya ang paligid. Habang naglalakad sina Sakura at Ogami sa eskwelahan, isang babae na nagngangalang Fujiwara ang tumakbo papalapit at isinubsob ang mukha niya mismo sa dibdib ni Sakura. Sanay na si Sakura dito, pero medyo nakakahiya ito sa harap ni Ogami. Inalis ni Fujiwara ang kanyang salamin para maipakilala ng maayos ang sarili. Nakita ni Ogami ang heterochromatic na mga mata ni Fujiwara, at ang kamay niya ay kusang umabot. At hinawakan ng mahigpit ang kanyang mukha. Mabilis na napagtanto ni Ogami na siya ay bastos, kaya't sa halip ay ginawa niyang haplasan ang ulo nito, humingi ng paumanhin sa pagkamali sa pagkakakilala dito, at umalis. Sa isang tiyak na kafe, isang lalaki na may eksaktong kaparehong kulay ng buhok at kulay ng mata ni Fujiwara ang nakatanggap ng tawag sa telepono. May sinabi ang boses sa kabilang linya, at tumango siya, na nagsabing hindi masama ang plano. Nakatanggap si Ogami ng tawag sa telepono. Sabi ng boses sa kabilang linya na handa na ang plano ngayong gabi, at ang susi ay nasa kulungan na ng aso. Ibinaba ni Ogami ang telepono, pagkatapos ay lumingon para tanungin si Sakura kung ano ang gusto niyang gawin. Mabilis na lumapit si Sakura at binalaan siya na huwag nang gumawa ng anumang masama muli. Napansin niya ang basket sa tabi niya. Kinuha ni Ogami ang isang tuta mula sa loob. Ito ang anak ng asong pinatay noong isang araw. Tiningnan ni Sakura ang mukha nito, at bumalik ng mabilis ang alaala ng pinatay na aso. Humagulgol siya, sinisisi ang sarili dahil sa pagiging masyadong mahina upang protektahan ang ina nito. Niyakap ng mahigpit ni Sakura ang tuta sa kanyang mga bisig. Pagkatapos nyon, patuloy na sumunod si Sakura kay Ogami. Binalaan ni Ogami si Sakura na kung patuloy siyang susunod sa kanya, hindi na siya makakabalik sa kanyang tahimik na mundo. Ngunit walang pakialam si Sakura, dahil kailanman ay hindi naging tahimik ang kanyang mundo simula pa man. Sinundan ni Sakura si Ogami sa isang apartment building. Akala pa nga niya ay ito ang bahay nito dahil napakadali nitong nabuksan ang pinto. Nang bumukas ang pinto, agad na humakbang si Ogami at pinatumba ang lalaking nakatayo sa pasukan. Pumasok sila at nakita ang isang grupo ng mga salbaha sa gitna ng isang uri ng transaksyon. Nakita rin ni Sakura ang mga pulis doon at natawa, iniisip na hindi na kailangan pang makialam ni Ogami. Ngunit malamig na sumagot si Ogami na ang mga pulis na yon ay mga kriminal din. Ang walang pakialam na saloobin ni Ogami ay labis na ikinagalit ng mga siga. Tumayo ang amo at tinanong kung anong gang ang kinabibilangan ni Ogami. Nang marinig niyang estudyante lang ang binata, pinuri pa niya si Ogami sa kanyang katapangan. Lumabas na sila ang mga taong nakikipagnegosyo sa gang ng G Falcon. Gusto ng amo na kunin si Ogami dahil kapos sila sa tao matapos mabuwag ang G Falcon. Ang trabahong gusto nilang ipagawa kay Ogami ay ang pagbibenta ng mga bateng ito. Mayroon siyang ipinalabas na halos walang malay na lalaki bilang halimbawa, isang dating nagtatrabaho sa kanila ngunit wala nang silbi ngayon dahil sa adiksayon. At ngayon, gusto niyang si Ogami ang pumalit sa kanya. Ang pulis dito ay nabayaran na, kaya hindi na kailangang mag-alala na mahuli.
Ang isa sa mga tiwaling opisyal ay nagtaas ng baril at itinutok kay Sakura upang alisin ang saksi. Agad na sumiklab ang apoy sa kamay ni Ogami. Wala nang saysay na makipagtalastasan sa mga taong tulad nito. Lakas lamang ang makapagdudulot ng katarungan sa kanila. Dahil doon, humakbang si Ogami at pinuksa ang amo gamit ang apoy. Ang iba na sumugod sa kanya ay nakaranas ng parehong wakas, at sila'y naglaho. Maging ang mga bala mula sa baril ay ganap na natupok ng apoy. Ang bawat maton sa silid ay natigilan sa takot. Binansagan nila si Ogami na halimaw. Nilabanan ni Ogami ang buong grupo ng mag-isa, nag-api silang lahat sa harap ng mga mata ni Sakura at ng munting tuta. Nakita ng tuta ang nagdurugong kamay ni Ogami at tumakbo para dilaan ito. Nasaksihan ni Sakura ang lahat at lumapit upang magtanong kung talagang kailangan tapusin silang lahat. Sumagot si Ogami na kung hindi niya sila tapusin, ang bilang ng mga biktima ay patuloy lang na darami. Bukod pa rito, ang mga salita ni Sakura ay hindi makakarating sa mga tulad nilang walang pakundangan. Tanging puwersa lamang ang makapagpapakinig sa kanila. Bigla, napansin ni Sakura ang isang pintong bahagyang nakabukas. Sa loob, isang babae ang nakasandal sa dingding. Dali-daling pumasok si Sakura para tingnan siya. Napaiyak ang babae. Hindi na siya makauwi. Wasak ang kanyang buhay. Ang kanyang mga magulang ay mga adik. Ayaw na niyang mabuhay. Nang marinig ni Ogami na gusto na niyang mamatay, lumapit siya at mahigpit na hinawakan sa leeg. Hindi siya bumitaw hanggang sa magmakaawa ang babae para sa kanyang buhay, sumuko sa nararamdamang sakit at sa puntong yun ay ninais na lamang mamatay. Ang ganoong mga pag-iisip ang sumisira sa pagkatao ng isang tao mula sa loob. Kailangan ng mga tao na tumayo sa sarili nilang mga paa. Sinabi ni Ogami sa babae na kung gusto pa rin niyang mamatay, hanapin lang siya at siya. Tapusin siya. Pagkatapos, umalis na siya. Hindi maunawaan ni Sakura kung gaano kalupit ang binatang ito. Hinabol niya ito at niyakap. Nais niyang kausapin siya ng masinsinan, upang abutin ang puso nito. Ngunit para kay Ogami, nakakalito si Sakura. Binigyan niya ito ng matinding suntok at nawalan ito ng malay. Nang matapos ang lahat, tinawagan ni Ogami ang isang tao upang linisin ang pinangyarihan at ihatid si Sakura sa bahay. Bumaba si Ogami patungo sa isang kotseng nakaparada sa harap ng gusali. Alam ni Ogami na ang lalaking nasa loob ay si Police Chief Takeda. Ipinaalam niya sa hepe na ang lahat ng kanyang nasasakupan ay inalis na at hiniling na ibunyag niya. Kinaroroonan ni Hitomi. Nang matuklasan ni Chief Takeda na isa ring codebreaker si Ogami, labis siyang sinakop ng takot at pinaharurot ang sasakyan palayo. Habang nagmamaneho, tinawagan niya si Hitomi para humingi ng tulong. Ngunit tinalikuran siya ni Hitomi at tumanggi. Noon, naabutan na siya ni Ogami. Lumukso ito sa hood ng kotse ni Takeda at malapit na siyang tuluyang pahinain nang lumitaw ang lalaking nagngangalang Toki, ang may blonde na buhok at heterochromatic na mga mata. Nagtawag si Toki ng isang malakas na hangin na nagpaikot sa sasakyan sa ere, at tuluyang napinsala ang sasakyan kasama si Police Chief Takeda sa loob. Sa paningin ni Toki, si Ogami ay palaging isang hagdan lamang. Ang Code Red Eden, ang namungunong lupon ng Codebreaker. Ang mga Codebreaker ay mga individual na nagtataglay ng pambihirang kakayahan, binigyan ng pangunahing awtoridad upang sugpuin ang kasamaan gamit ang kanilang kapangyarihan. Si Ogami ay isa sa 6 na Codebreaker, itinalagang Code 06. Sa paglipas ng panahon, napatunayan ni Ogami ang kanyang lakas at ngayon ay pantay na ang kanyang posisyon sa iba pang 5. Ang kasalukuyan niyang misyon ay alisin ang politiko na si Toada Shige. Tinanong ni Ogami kung ano ang kinalaman nito kay Hitomi, ngunit mayabang na binaliwala ng mga miyembro ng lupon. Sinabing tungkulin ng isang nasasakupan ang alamin nito. Sa pagkapuno ng loob sa mapanghamak na ugali ng lupon, sumugod si Ogami, hinawakan ang kanilang mga mukha, at pinagninges ang mga ito. Ipinahayag niya na hindi siya nasasakupan ng kahit sino. Siya ay isang part-time na empleyado lang. Nagising si Sakura at natagpuan ang sarili na nakaluhod sa harap ng bahay nila, kasama ang tuta sa tabi niya. Ang kanyang mga magulang, na 2 beses nang natagpuan siyang nawala ng malay sa gate, ay labis nang nag-aalala at gusto siyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit hindi niya masabi sa kanila. Kung gagawin niya, malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Ang tanging nagawa niya ay gumawa ng kwento tungkol sa pagsali sa outdoor club at pagte-training araw-araw para matutong matulog sa labas.
Ang katwatwang palusot na ito ay halatang hindi makakapanlinlang sa kanyang mga magulang, pero nagkunwari silang naniwala sa kanya. Alam ng kanyang ina na nagsisinungaling lang si Sakura kapag tumutulong siya sa iba, at nagtitiwala siya sa kanyang anak. Lumabas si Sakura ng tarangkahan at nakasalubong si Toki. Ipinakilala ni Toki ang kanyang sarili at sinabing sasabay siya sa kanya papuntang eskwelahan kapalit ni Ogami. Sinabi niya na si Ogami ay pinarusahan kahapon at hindi makakapunta ngayon. Ipinakilala rin ni Toki ang kanyang sarili ng buong kumpiyansa bilang isang codebreaker, Code 04. Si Ogami ang pinakahuli sa ranggo, Code 06, kaya kay Toki napunta ang pag-aasikaso sa kanyang mga kalat. Tinanong ni Sakura kung nasaan na si Ogami. Hula ni Toki, baka umiiyak si Ogami sa isang sulok matapos mapag-alitan ng kanyang mga nakakataas. Na-imagine ni Sakura na humahagulhol si Ogami at hindi niya napigil ang matawa. Pagkatapos ay tinanong niya si Toki tungkol sa relasyon niya kay Ogami. Sabi ni Toki, magkaibigan sila. Nakita ni Sakura na mas bukas si Toki kaysa kay Ogami, kaya gusto niyang magtanong tungkol kay Ogami at makahanap ng paraan para pigilan siyang kumitil ng buhay. Napansin ni Toki kung gaano kaseryoso si Sakura, kaya inaya niya ito sa isang tahimik na lugar para mag-usap ng pribado. Habang lumalapit si Toki kay Sakura, dumating si Ogami mula sa likuran at mabilis na sinipa siya. Nilinaw ni Ogami na wala siyang interes na maging kaibigan ni Toki. Halos ilang salita pa lang ang napag-usapan nila bago sila nagsimula ng magkainitan. Sumabak sa isang matinding labanan, lumapit si Toki kay Tantogami, at patuloy na nang uudyok ang dalawa sa isa't isa hanggang sa handa na silang ayusin ang alitan noon din. Ang isa ay gumamit ng apoy, ang isa naman ay hangin, nagsalpukan sa isang matinding pagpapalitan. Pareho na silang magbibigay ng huling suntok ng hamarang si Sakura, hinawakan ang dalawa nilang mga kamay at pinigilan ang mga ito. Nakita ni Toki na kaakit-akit si Sakura. Samantala, napansin lang ni Sakura na ang mga mata ni Toki ay eksaktong-eksakto sa mga mata ni Fujiwara. Nagpaalam si Toki sa kanilang dalawa at umalis. Papunta sa eskwelahan, patuloy na nagtanong si Sakura tungkol kay Toki at sa kanilang ginagawa. May balak bang saktan ni Ogami ang isang tao muli? Pagdating nila sa tarangkahan ng eskwelahan, nakita nila na ang kanilang nakatatandang estudyante na si Hike ay nag-set up ng isang buong tea party sa mismong harap ng pasukan at inanyayahan pa si Sakura na umupo at sumama sa kanya. Habang nagkaklase, sumulyap si Sakura sa bintana at nakita si Toki na naglalakad sa bakuran ng eskwelahan. Agad siyang nagkunwaring masama ang pakiramdam at humingi ng permiso sa guro para lumabas. Tumakbo si Sakura kay Toki at tinanong kung bakit siya naroon. Sumunod naman agad si Ogami sa likuran. Nahuli silang lahat ng isang guro at agad na nagkunwari si Toki bilang isang magalang na estudyante, sinasabing narito siya para sa isang school tour. Napansin naman ni Sakura ang insinya sa uniforme ni Toki. Galing ito sa Heisei Academy Senior High, isang paaralan na tumatanggap lamang sa mga pinakamahuhusay na estudyante sa buong Japan, kung saan ang mga estudyante ay hindi lamang mahusay sa akademiko kundi nagmumula rin sa mga kilalang pamilya. Kaya natural lang, kailangan lang magsalita ni Toki at agad siyang naipasok. Nagkataon pa silang napunta sa iisang klase nina Sakura at Ogami. Sa oras ng tanghalian, personal na naghanda si Sakura ng baon mula sa bahay at inanyayahan si Ogami na kumain kasama niya para makapag-usap sila ng pribado, ngunit tinanggihan siya ni Ogami. Kaya kinuha ni Sakura si Toki at pilit siyang isinama para mananghalian. Sinubukan ni Toki tumanggi, ngunit hindi tinanggap ni Sakura ang kanyang pagtanggi. Saan man pumunta si Toki, hindi maalis ng mga babae ang tingin sa kanya. Gusto malaman ni Sakura kung may paraan para mapigilan si Ogami sa pagpatay. Ipinaliwanag ni Toki na ang bawat codebreaker ay may sariling personal na layunin. Hindi sila mag-aatubiling gawin ang anumang maduming trabaho na kinakailangan upang makamit ito. Ang kanilang layunin ay maaaring tulad ng pagprotekta sa isang taong pinahahalagahan nila. Pagkasabi niyon, casual na inabot ni Toki at hinawakan ng hindi nararapat si Sakura mula sa likuran. Agad niya itong sinipa at napatumba. Nagreklamo si Toki, nagtataka kung bakit ayos lang kapag ginagawa ng kapatid niya pero hindi sa kanya. Kaya pala kamag-anak nga pala talaga siya ni Fujiwara. Si Ogami, na una nang tumanggi sa imbitasyon ni Sakura, ay dumating na rin.
Dumating siya upang tiyakin na hindi niloloko ni Toki si Sakura. Ang buong grupo ay umakyat pagkatapos sa bubong, kung saan naghanda na si Hike ng isa pang tea party. At sa hindi inaasahan, lumitaw si Fujiwara at sumubsob ng patiwarik sa dibdib ni Sakura. Nang makita ito, tahimik na lumayo si Toki. Sinabi ni Sakura kay Fujiwara na dumating sa eskwelahan ngayon ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit nang lumingon siya, naglaho na si Toki. Naguluhan si Fujiwara dahil wala naman siyang kapatid kahit isa. Nang gabing yun, sinundan ni Sakura ang kanyang nakagawiang gawain ng pagsunod sa likod ni Ogami. Nalaman niya ang isa pang katotohanan tungkol sa mga codebreaker. Hindi sila umiiral sa mundong ito. Ang kanilang pag-iral ay ganap ng binura. Walang nakakaalala sa kanila, kahit ang sarili nilang mga pamilya. Iyon marahil ang dahilan kung bakit sinabi ni Fujiwara na wala siyang kapatid. Matapos maglakad ng ilang sandali, nakasalubong nila si Toki. Sinubukan ni Toki na itanggi na sinabi niyang siya ang kapatid ni Fujiwara kanina. Ngunit alam na ni Sakura ang katotohanan, kasama na ang katotohanan na si Toki ay naging codebreaker upang protektahan ang kanyang kapatid. Pagkatapos, nasaksihan ni Sakura mismo ang kakayahan ni Toki na kontrolin ang mga magnetic field. Madali niyang binaluktot ang isang tarangkahang bakal. Saka sabay na pumasok sina Ogami at Toki. Ito ay isang pasilidad ng gobyerno na ginagamit sa pagsasaliksik ng mga supernatural na kakayahan. Nagpaputok ang mga gwardya nang makita nila sina Ogami at Toki, ngunit bawat bala ay tumigil sa ere. Kaya ring patigilin ni Toki ang mga bala sa lugar at ipinadala ang mga ito pabalik sa mga bumaril. Nakita ito ni Sakura at sumugod para subukang pigilan sila. Biglang bumulusok ang isang buhawi, at naging yelo ang lahat ng nasa lugar. Lumitaw ang dalawang individual na may espesyal na kakayahan, bawat isa ay may mga cable na nakakabit sa kanilang leeg. Ang dalawang estranghero na may espesyal na kakayahan ay gumawa ng ipo-ipo na bomb kina Sakura at sa dalawa pa, ngunit madali itong pinawala nina Ogami at Toki. Ang dalawa ay nagmamalaki pa rin, handang sumugod para sa isa pang pag-atake. Bigla, ang mga tubo na nakakabit sa kanilang leeg ay tumigil sa pagbomba ng anumang sustansya na kanilang natatanggap. Nabasa ni Sakura ang kanilang mga mukha, at sila'y tumakas. Sa loob ng laboratorio, mga bata ang nakahiga sa mga kama na may mga cable na nakakabit mula sa kanilang ulo patungo sa iba't ibang makina. Isang lalaki na nagngangalang Tabata ang sinusuri ang sitwasyon nang matanggap niya ang balita na ang mga codebreakers ay nakapasok sa pasilidad. Hindi siya nagpakita ng pag-aalala. Kahit pa sila ay mga demonyo, walang sino man ang pinayagang manghimasok sa kanyang trabaho. Habang naglalakbay, nalaman ni Sakura na ang Codebreaker ay isa palang organisasyon na nagpapatakbo sa ilalim ng gobyerno. Si Ogami at Toki ay sumusunod lamang sa mga utos mula sa punong ministro. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga kriminal, maging sila man ay mga politiko o mga opisyal ng Special Operations, ay hindi kailanman makatatakas sa mga codebreaker. Nang pumasok sila sa laboratorio, nakita nila itong puno ng mga batang mayroong natatanging kakayahan, na tinipon mula sa iba't ibang sulok ng Japan upang gamitin sa mga pagsubok. Walang ibang tao sa paligid, kaya nagpatuloy ang grupo. Nagtaka si Ogami kung bakit bigla na lang nawala ng lakas ang dalawang yun kanina. Hula ni Toki, marahil ito ay sanhi ng pagkakaroon ng power loss state. Biglang napukaw ang tuta at mabilis na bumaba sa hagdan. Dinala ng aso ang grupo sa isang silid pananaliksik na parang ospital, puno ng mga kagamitang pang-opera at gunting, na may mga bahid pa ng dugo sa paligid. Biglang bumukas ang mga ilaw. Si Tabata at ang kanyang mga tauhan ay naghihintay na pala roon sa simula pa. Ginagamit ni Toki ang kanyang magnetic field upang ibukas ang pader, inilalantad ang mga taong nakalutang sa loob. Mga test tube na inalis ang lahat ng kanilang organo. Tila sila ay dumudukot ng mga tao at ilegal na nagbebenta ng organo, kaya naman nagpadala ang Eden ng mga ahente sa lokasyong ito. Ang dalawang estranghero na may espesyal na kakayahan ay muling lumitaw. Inangkin nila na nililigtas nila ang mga batang yun. Ang mga batang may mahinang kakayahan ay walang silbi at hindi kailangan, kaya mas mainam na kuhanan ng kanilang mga organo para sa mas dakilang layunin. Tinanong ni Ogami ang dalawa kung may silbi ba sila. Kung wala, hindi rin niya sila kailangan. Kasabay nito, sumiklab ang asul na apoy sa kamay ni Ogami habang naghahanda siyang wakasan ang kanilang buhay gamit ang apoy.
Isa sa kanila ang nagtawag ng tubig upang tangkaing anurin si Ogami, ngunit kung ikukumpara sa isang codebreaker, higit na mas mababa ang kanilang kapangyarihan. Hinawakan ni Toki si Sekira at tumakbo palabas upang harapin ang isa sa kanila, iniiwan ang isa pa para kay Ogami. Napansin ni Sekira na ang bagay na nakakabit sa kanilang likod ay mukhang lubhang kaina-hinala. Walang dahilan para may magdala ng ganoon kabigat sa lahat ng oras. Napagtanto rin ni Toki ang parehong bagay at binasag ang isang tubong metal, inihagis ang mga piraso sa lalagyan sa likod ng kalaban. Ang lalaki ay labis na mayabang, ipinagmamalaki na ang kanyang lalagyan ay gawa sa carbon fiber at hindi ito masisira ng ganoong mga pag-atake. Kaya nagbago ng taktika si Toki. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang puwersahang tanggalin ang sisidlan mula sa likod ng lalaki. Sa loob ay isang bata. Dali-daling lumapit si Sekira upang tignan ang bata. Paulit-ulit na bumubulong ang bata, humihiling na parusahan ang lalaking iyon. Pinatay nila ang kanyang kapatid. Sa panig ni Ogami, galit ding ibinagsak ng kanyang kalaban ang sisidlan nito. Sa loob ay isang maliit na batang babae na ang kapatid ay pinatay din nila. Nang masaksihan ng bata na pinatahimik ni Toki ang bumihag sa kanya, bamulong siya ng pasasalamat at sa wakas ay pinahintulutan ng sarili na himatayin upang makapagpahinga. Ginamit ni Toki ang kanyang apoy upang tupukin ang natitirang isa. Ang batang babae, nang makita yon, ay tumingin kay Ogami nang may malalim na pasasalamat bago rin mawalan ng malay. Sinubukan ni Tabata tumakas ngunit natisod sa nakaunat na paa ni Toki at bumagsak sa lupa. Lumapit si Ogami upang tapusin siya. Sinubukan ni Sekira pigilan si Ogami, ngunit pinigilan siya ni Toki. Tinatawag na bayani ang mga bayani dahil ginagapi nila ang kasamaan sa ngalan ng katarungan. Bukod pa rito, hindi na mararating ng mga salita ni Sekira si Ogami. Sasabihin na sana ni Sekira ang isang bagay, ngunit nang maalala niya kung paano nagpasalamat ang dalawang bata, Toki at Ogami, pinigilan niya ang sarili. Malapit nang tapusin ni Ogami si Tabata nang, sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang anak ni Tabata na si Chiza. Nang malaman ni Chiza na si Ogami ay isang bayani, tiningnan niya ito nang may purong paghanga. Lumabas na lahat ng ginawa ni Tabata ay para makahanap ng kapalit na organo para sa kanyang anak. Ngunit kahit gayon, walang karapatan si Tabata na kumuha ng buhay ng mga inosenteng bata. Nagalit si Tabata. Ikinatwiran niya na sina Ogami at Toki ay pumatay din ng mga tao gamit ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Ang mga batang yun ay lalaking walang iba kundi mga aso ng pangangaso na ang tanging layunin ay pumatay. Mas mabuti pang gamitin ang kanilang mga organo upang makasalba ng buhay. Gayunpaman, isa pa rin siyang mamamatay tao. Hindi na nakayanan ni Sekira at sumugod, sinuntok si Tabata sa mukha. Naisip niya ang mga batang yun mula noon at patuloy siyang sumuntok. Niyakap ni Sekira si Tabata at sinabi sa kanya kung gaano naghirap ang mga batang yun. Ngunit sa halip na maantig, sinamantala ni Tabata ang pagkakataon upang itulak si Sekira, dinampot ang isang kutsilyo mula sa lupa, at sumugod kay Ogami. Lubos nang nawala ng katinoan si Tabata sa puntong ito. Hindi na niya maintindihan ang kanyang ginagawa. Inalis ni Ogami ang kutsilyo sa kamay ni Tabata at sinunog niya si Tabata mismo sa harap ng kanyang anak. Sa huling sandali nito bago maging abo, lumingon pa rin si Tabata upang magpaalam kay Chiza. Ibinato ni Chiza ang kanyang aklat ng kwento kay Ogami, minumura ito ng paulit-ulit. Ngunit hindi kumibo si Ogami. Tiningnan lang niya ang bata sa mata at sinabi rito na kung kinapuotan siya nito, dapat itong manatiling buhay at bumalik upang singilin siya balang araw. Pagkatapos ay bumagsak si Chiza sa pagod. Hindi sumang-ayon si Sekira sa mga pamamaraan ni Ogami, ngunit sa pagkakataong ito ay kinailangan niyang aminin na ito ang tamang gawin. Walang ipinakitang reaksyon si Ogami sa papuri. Sinabi niya na gaano man kasama ang isang tao, sa sandaling patayin niya ito, hindi na siya bayani kundi isang demonyo. Nang gabing yun, naghihintay si Toki ng isang tiyak na lalaki. Tinanong ni Toki ang lalaki tungkol sa datos ng pananaliksik sa kakayahan ng mga bata na lihim nitong ninakaw. Sa sandaling makita ng lalaki si Toki, namutla siya, at nagmamadali siyang tumawag sa taong kausap niya sa telepono para humingi ng tulong. Ngunit ipinagkanulo siya ng taong kausap niya, at malayo ang kinontrol upang pilitin siyang tapusin ang sarili niyang buhay. Kinuha ni Toki ang telepono at iniulat na matagumpay na nagpakamatay si Suno,
Tinatanong kung siya ang may kagagawan nito. Ang boses sa kabilang linya ay kay Hitomi, tag-asira ng Code 01. Ang mga bata mula sa pasilidad ng pananaliksik ni Tabata ay inilipat sa ika-4 na Research Institute ng isang espesyal na task force. Iniulat ng media ang insidente bilang sunog sa ari-arian ni Kongresista Tabata, na ang sanhi ay iniuugnay sa kanyang paninigarilyo sa kama. Nang marinig ng punong ministro na dumating si Toki, agad siyang naglabas ng mesang pangtsaa at nagpakita ng mainit at malugod na pagtanggap. Ang punong ministro ang ama ni Toki at Fujiwara. Kinwestiyon ni Toki ang punong ministro tungkol sa mga tiwaling proyekto sa pananaliksik ng mga espesyal na kakayahan na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Gumanap ang punong ministro bilang isang huwarang ama. Sinabi niyang gusto lang niyang gamaan ang pasanin sa balikat ng taga-sira ng Code. Humingi siya ng paumanhin kay Toki sa pagpapahirap sa kanya. Maikli lang ang sinabi ni Toki. Sinabi niyang siya ay isang taga-sira ng Code, hindi anak ng lalaki. Siya ay isang ahente ng gobyerno na sumusupil sa mga masasamang loob kapalit ng kaligtasan ng kanyang kapatid. Pagkatapos nito, tumalikod si Toki at lumakad palayo, bumubulong-bulong na duwag ang lalaki. Sina Sakuta at Ogami ay hindi na mapaghihiwalay, laging magkasama tulad ng anino at ng may-ari nito. Nabasa ni Sakura ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa sunog sa Tabate Estate at napagtanto niyang ito ang paraan ng gobyerno upang pagtakpan ang mga pangyayari. Bigla silang nakarinig ng motorsiklo na papalapit mula sa malayo. Tila isa itong kakilala ni Ogami. Sa sandaling nakita niya si Sakura, sinabihan siya ng babae na tumabi dahil mayroon siyang pribadong pag-uusapan kay Ogami. Ipinagbigay alam ni Rui kay Ogami na ikinadismaya ni Eden dahil inilagay niya si Sakura sa panganib sa pagdadala sa kanya sa Tabate Estate. Inutusan na ngayon ni Eden si Ogami na protektahan si Sakura. Alam ni Rui na hindi gusto ni Ogami ang Eden, kahit siya ay hindi rin sila gusto. Ngunit nagtatrabaho sila sa ilalim ng Eden kaya wala silang pagpipilian. Iimbestigahan din ni Rui kung bakit nagtakda ang Eden ng isang buong codebreaker para lamang maging bodyguard ni Sakura. Bago umalis, pinaalalahanan ni Rui si Ogami na huwag masyadong pilitin ang sarili o manghina ito. Nakahinga ng maluwag si Sakura nang makita na may mga kaibigan si Ogami at talagang nagmamalasakit sila sa kanya. Iminungkahi ni Sakura na subukang makipagkaibigan ni Ogami sa kanyang mga kaklase, ngunit binaliwala nito ang ideya, sinabing na ang pagbuo ng ugnayan sa mga taong walang kaugnayan sa kanyang layunin ay pag-aaksaya ng oras at may panganib na mailantad ang kanyang lihim. Nilinaw din ni Ogami na ang ibang tagabiyak ng Code ay hindi niya kaibigan. Basta't ginagawa lang nila ang parehong trabaho at sa makatuwid ay nagbabahagi ng magkatulad na interes. Sa sandaling pumasok si Sakura sa silid-aralan, napansin niyang kakaiba ang kilos ng lahat. May itinatago sila, lihim na gumugupit ng papel para sa isang uri ng proyekto. Habang may pagsusulit, habang namimigay ng mga papel, palihim na inabot ni Ayaba kay Sakura ang isang nota na may nakasulat dito. Maging si Ogami ay napansin ng di pangkaraniwang pag-uugali ng klase. Pagkatapos ng exam, hinayla ni Ayaba si Sakura papunta sa banyo ng mga babae para mag-usap, kaya hindi makasunod si Ogami para bantayan sila. Kung mabanggit ni Sakura ang kahit isang salita tungkol sa kanyang sekreto, hindi siya magdadalawang isip na wawakasan niya ang kanilang lahat. Sa gitna ng pasilyo, inilagay ni Hike ang kanyang mesa ng tsaa sa mismong koridor at nakaupo doon, nagbabasa ng nobelang walang kwenta, dahilan para pati isang guro ay pag-alitan siya. Habang lumalakad si Ogami, ibinulong ni Hike na nakapasok na si Ogami sa lugar ng panganib. Nagtungo si Ogami sa classroom, ngunit nakaharang si Sakura sa pinto, ayaw siyang papasukin. Na nagpahinala kay Ogami na mayroon siyang inililihim na kaduda-duda. Nainis, humawi si Ogami at binuksan ang pinto. Nanigas siya sa kinatatayuan. Sa loob, inorganisa ng lahat ang isang sorpresang salubong para lang sa kanya, ang bagong estudyanteng lumipat. Lumabas na palihim na inihahanda ito ng klase buong araw. Isa sa mga lalaki ang nag-abot kay Ogami ng tumpok ng mga papel. Ang mga ito ay personal na pagpapakilala na isinulat ng bawat isa sa kanyang mga kaklase. Tinanong ni Ogami kung bakit sila nag-abala ng ganoon. Ang kanyang mga kaklase ay simpleng nagsabi na gusto lang nilang makalapit sa kanya. Pagkatapos ng klase, umakyat sina Ogami at Sakura sa bubungan ng paaralan.
Sinabi ni Sakura sa kanya na nalaman lang niya tungkol sa party ng umagang yun. Hiniling ng klase sa kanya na ilayo si Ogami sa silid-aralan habang inihahanda nila ang lahat. Natapos ni Ogami basahin ang salansan ng mga pagpapakilala at malapit na sanang sunugin ang mga ito. Ngunit inagaw ni Sakura ang mga ito at pinatay ang apoy. Kung tutuusin, ito ay mga taos-pusong kilos mula sa kanyang mga kaklase. Na-memorize na ni Ogami ang lahat ng isinulat nila, dahil may pakiramdam siya na hindi nila siya titigilan kung makalimot siya. Tumingin si Ogami sa ibaba sa bakuran ng paaralan. Sa matagal na panahon, kinasanayan na niya na burahin ang lahat, ayaw niyang ang kanyang ginawa ay maapektuhan ang mga tao sa paligid niya. Samantala, may mali kay Toki. Siya ay matinding pinahihirapan, sapat na upang humanap siya ng mapagtataguan, at pagkatapos ay bumagsak siya. Nakatanggap ang punong ministro ng mga ulat tungkol sa mga ahente na sunod-sunod na nawawala. Ang dahilan ay pinaniniwala ang konektado sa dating codebreaker na si Hitomi, Code 01. Sa loob ng silid-aralan, iniisip ng kanilang mga kaklase kung ano ang pinag-uusapan nina Sakura at Ogami sa rooftop. Ang mga babae ay nagkakagulo sa tuwa, nagpapalagay kung gaano kalayo ang mararating ng dalawa, habang ang mga lalaki ay lumuluha, nanunumpa na kung paiiyakin ni Ogami ang kanilang Diyos ang si Sakura, hinding-hindi nila ito patatawarin. Tumano si Ogami sa bintana at namataan ang maraming estrangherong nakaitim na papalapit sa eskwelahan. Agad na nagmadali si Ogami pababa at ginamit ang kanyang apoy upang pigilan sila. Sinubukan siyang pigilan ni Sakura, ngunit sinabi ni Ogami sa kanya na patay na ang mga ito. May isang nagkokontrol sa kanilang mga bangkay. Iisa lamang ang makakagawa ng ganito. Bigla, isang alo ng matinding sakit ang tumama kay Ogami at napaluhod siya. Tumakbo si Sakura para suportahan siya, pero itinulak siya nito palayo dahil may isa sa kanila na sumusugod ng direkta sa kanya. Pagkatapos, sumabak si Ogami sa laban, nilalabanan sila habang tinitiis ang matinding sakit. Nang akma silang dumugin, lumitaw si Guro Kanda at pinabagsak ang ilan sa kanila gamit ang baril. Alam din ni Binibining Kanda ang kapangyarihan ni Hitomi. Ang dami ng mga napabagsak ay patuloy na pumapasok sa loob ng paaralan, at mayroon pa ring mga estudyante sa loob. Kailangan nilang ilikas ang lahat kaagad. Iniwan si Ogami ng ligtas sa pangangalaga ni Binibining Kanda at tumakbo ito ng maaga para gumawa ng pader na apoy, hinaharangan ng sangkawan. Ngunit hindi sila nagpakita ng takot at sumugod na lang. Pinuksa sila ni Ogami isa-isa. Pinuprotektahan ang mga estudyanteng nasa loob pa ng kanilang silid-aralan, ngunit tila narating na niya ang kanyang limitasyon. Nanghina ang kanyang mga hakbang, at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Palapit na ang kawan sa kanya. Pagkatapos ay biglang sumili sa kalangitan ang pulang sinag ng liwanag. Si Yuki yun, dumating bilang dagdag suporta. Ginamit ni Yuki ang sound waves para ibagsak ang ilan sa kanila sa mga pader. Tamang-tama, handa na ang pinaghandaan ni Hike. Ipinatawag ni Hike ang mga sinulid ng liwanag na mahigpit na gumapos sa mga bangkay, pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay sila. Pinilas-piles ang mga ito. Nagulat si Sakura nang matuklasan na maging si Hike ay isang tagabuwag ng code. Ilan pa kaya sila sa paaralang ito? Narating na rin ni Ogami ang kanyang limitasyon sa puntong ito. Lumuhad siya, at agad siyang sinalo ni Sakura. Pasan niya si Ogami habang nawawala nito ng malay sa kanyang mga bisig, at muling sumagi sa isip niya ang dalawang bata sa laboratorio. Tinawag ni Sakura ang pangalan ni Ogami, ngunit wala itong tugon. Lumapit si Hike at sinabi sa kanya na wala ng saysay. Wala na siya. Ito ang hindi may iwasang kapalaran ng lahat ng tagabuwag ng code. Dinala nila si Ogami pabalik sa isang silid upang magpahinga. Kinumpirma ni Hike na wala sa panganib ang buhay ni Ogami. Ipinaliwanag ni Binibining Kanda na kung ang isang codebreaker ay labis na gagamitin ng kanilang espesyal na kakayahan, ito ay maglalaho at magiging sanhi ng kakaibang pagbabago sa kanilang katawan. Ito ay kilala bilang power loss state. Masyado ng labis na ginagamit ni Ogami ang kanyang kapangyarihan nitong mga nakaraang araw, kaya ito ay hindi maiiwasan. Gayunpaman, kailangan lang niya ng isang araw na pahinga upang tuluyang makabawi. Lubos na natuwa si Sakura nang marinig ito, dahil tunay siyang natakot sa sinabi ni Hike tungkol sa tadhana. Labis na nagulat si Sakura nang malaman na parehong codebreaker sina Hike at Yauki, at lalo pa nang malaman na kasamahan nila si Ginang Kanda.
Si Ginang Kanda ay isang special agent ng Eden na ang trabaho ay suportahan ng mga codebreaker. Ipinaliwanag ni Hike na si Ogami ay Code 06, ang pinakamababang ranggo sa kanila, kaya kailangan niya ng isang nakatalagang support agent. Si Youki ay Code 03, na may kakayahang kontrolin ang tunog. Si Toki ay Code 04. At si Hike mismo ay Code 02. Hindi lang siya isang codebreaker, kundi siya rin ang nagtatasa sa ibang mga codebreaker. Tinanong ni Sakura ang tungkol sa Code 01 at Code 05. Ang Code 05 ay si Rui, ang babaeng nakasakay sa motorsiklo noong isang araw. Ngunit nang tangkain ni Sakura na magtanong tungkol sa Code 01, mabilis na pinalitan ni Miss Kanda ang usapan. Alam ni na Hike at Miss Kanda na si Hitomi ang sanhi ng insidenteng ito. Malamang na alam niya ang lokasyon ng apartment ni Ogami, kaya kailangan nilang humanap ng bagong matutuluyan para sa kanya. Agad na inalok ni Sakura ang sarili niyang tahanan. Pagdating nila, sinalubong sila ng buong hanay ng mga bodyguard na nakatayo, yumuyuko bilang pagbati. Si Sakura Sakurakuji ay ang anak ng pinuno ng angka ng Kizakura, isa sa pinakabantog na pamilya sa Japan, at siya rin ang pinakamakapangyarihang organisasyon ng Yakuza. Ipinakilala ni Sakura ang kanyang mga kaklase sa lahat ng nasa bahay at ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Matapos marinig ang lahat, masiglang tinanggap ng mga magulang ni Sakura ang grupo. Pinangunahan sila ng kanyang ina sa isang silid tanggapang pampanauhin. Binanggit niya na may isa pang kaibigan ni Sakura na naghihintay na sa loob. Lumabas na si Toki ito. Si Toki ay lumiit at naging isang maliit na bata dahil sa kanyang estado ng pagkawala ng kapangyarihan. Nag-iiba ang pagbabago ng katawan ng bawat isa kapag pumasok sila sa estadong ito, at sa kaso ni Toki. Naging bata siya. Ipinaliwanag ni Toki na narinig niya na nawalan ng kapangyarihan si Ogami at dumating upang tumulong, ngunit sa huli ay napunta rin siya sa parehong kondisyon. Espesyal na naghanda ang ina ni Sakura ng isang masaganang handaan upang salubungin ang mga kaibigan ni Sakura. Ang lahat ay kumain, uminom, at masayang nagkwentuhan. Umupo si Sakura sa tabi ni Hike at sinamantala ang pagkakataon upang itanong kung bakit nila ginagawa ang ganitong uri ng trabaho. Isang lasing na Toki ang pasuray-suray na lumapit upang alukin si Sakura ng inumin. Nagbabala si Hike na babawasan niya ang puntos ni Toki kung hindi ito magtatino. Pero masyadong lasing si Toki para mag-alala. Ipinagtabi niya ang buhok ni Hike at kinutya ito dahil walang kilay, na ang naging parusa niya ay ang may sabit mula sa kisame. Nagpasalamat si Yuki kay Sakura sa pagprotekta kay Ogami, ngunit pakiramdam niya ay binabayaran lamang niya si Ogami sa pagprotekta nito sa kanyang mga kaibigan. Naobserbahan ni Hike ang lahat ng nangyari ng araw na yun at napagpasyahan na ang mga sumalakay ay nahati sa dalawang magkaibang grupo. Isang grupo ang tinarget si Ogami habang ang isa naman ay tinarget si Sakura. Naniniwala si Hike na dahil si Sakura ay isang pambihirang uri, hindi nakakagulat na may gusto si Hitomi sa kanya. Ang nakapagtataka kay Hike ay kung bakit inatake lamang ni Hitomi si Sakura kapag kasama niya si Ogami. Kung ang layunin ay simpleng dukutin siya, mas madaling sumalakay habang siya ay nag-iisa. At kung si Ogami ang puntirya, hindi na kailangang hatiin ang puwersa. Pagkatapos magpahinga ng isang araw, nagising si Ogami. Nakatulog na noon si Sakura. Ipinaliwanag ni Binibining Kanda kay Ogami ang sitwasyon. Ang mga sumalakay kanina ay ang mga nawawalang ahente, kontrolado ng isang espesyal na kakayahan. Wala nang anumang duda, ang kanilang kalaban ay ang dating codebreaker, si Code 01, Hitomi. Nakatanggap din si Rui ng tawag na humihiling na pumunta siya sa bahay ni Sakura para suportahan si Ogami. At si Toki. Napatuon ang tingin ni Ogami sa isang espada na nakadisplay sa isang lalagyan. Napansin ito ng ama ni Sakura, lumapit, ibinaba ang espada, at iniabot kay Ogami. Habang hawak ng binata ang talam at nakatingin sa mga mata ni Ogami, agad na nakilala ng ama ni Sakura na nasaksihan na ni Ogami ang napakaraming kamatayan. Alam niya ito dahil siya rin ay minsang nabuhay sa mundong yun. Nawala na si Ogami ng takot sa pagkitil ng mga buhay, na nangangahulugan ding nawala na siya ng kagustuhang mabuhay. Binalaan ng ama si Ogami na kung may mangyari kay Sakura, papanagutin niya si Ogami. Bigla, nakarinig sila ng malakas na pagbagsak. Nagmadali si Ogami na lumabas at nakita na naroon na si Hitomi, hawak si Sakura.
Dumating din si Yuki upang protektahan si Sakura, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay walang panama kay Hitomi. Agad na napalipad si Yuki. Nagpaputok si Ginang Kanda kay Hitomi, ngunit ito ay lubos na walang saysay. Tinamaan niya ito ng kuryente na nagpamanhid sa kanyang buong katawan. Galit na kinuha ni Ogami ang espada at sumugod kay Hitomi, ngunit sa kanyang kalagayan na nawalan ng kapangyarihan, wala siyang laban. Pinilit ni Ogami na tiisin ang mga kidlat na ibinabato ni Hitomi sa kanya. Ang pagdating ni Hike ay pumilit kay Hitomi na pansamantalang pakawalan si Sakura. Dumating din si Rui. Buo na ngayon ang pangkat ng Codebreaker para harapin si Hitomi. Mariing tinanong ni Ogami kung bakit naging demonyo si Hitomi. Sinabi ni Hitomi na ginawa niya ito upang maghiganti sa Eden. Napagtanto ni Ogami na nagbago si Hitomi. Kung naging halimaw siya, lulupigin siya ni Ogami. Dahil doon, galit na sumugod si Ogami kay Hitomi gamit ang kanyang espada, ngunit naitaboy siya sa bawat pagkakataon. Inatake ni Toki si Hitomi gamit ang kanyang magnetic field, ngunit ganap itong walang silbi. Sa puntong ito, nabawi na ni Ogami ang kanyang mga kapangyarihan. Pinagsanib ni na Ogami at Toki ang kanilang mga puwersa at sabay-sabay na sumugod kay Hitomi. Ngunit walang silbi ang lahat laban sa mga kidlat ni Hitomi. Humakbang si Hike pasulong, layong tapusin ang lahat dito. Sa anumang sitwasyon, hindi nila ibibigay ang bihirang uri kay Hitomi. Ibinunyag naman ni Hitomi ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nagpatawag siya ng isang malaking bolang kidlat na nagpaiwan sa lahat na nanginginig sa harap ng kanyang napakalaking lakas. Inihagis ni Hitomi ang kanyang sarili sa harap ng bolang kidlat, pinuprotektahan ang lahat gamit ang kanyang sariling katawan. Ngunit hindi siya namatay, lubos niyang sinipsip ang enerhiya. Pagkatapos ay inihayag ni Hitomi ang tunay na layunin ng pag-ataking ito. Ito ay upang tipunin ang lahat ng Codebreaker sa isang lugar, upang mabihag niya ang punong ministro. Nang matanto ng mga Codebreaker na nalusutan sila ni Hitomi at nabihag ang punong ministro, nagalit sila at nais siyang iligtas. Ngunit iginiit ni Toki na ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat iligtas. Nagulat si Sakura nang malaman na ama ni Toki ang punong ministro, lalo na sa kawalan ng pakialam ni Toki tungkol dito. Umalis pa nga siya sa kalagitnaan ng talakayan. Ang mas mahalaga ngayon ay ang paghahanap ng paraan para harapin si Hitomi. Si Yuki ay nasa kalagayan niyang nawalan ng kapangyarihan at naging pusa, bagamat sa kabutihang palad ay nakakapagsalita pa rin siya. Tinanong ni Hike si Sakura kung ayos lang siya matapos direktang salubungin ang buong atake ni Hitomi. Sabi ni Sakura ay ayos lang siya. Patuloy na pinagsasabihan ni Hitomi si Sakura sa pagiging handgal at paglalagay sa sarili sa panganib. Ngunit ayaw lang ni Sakura na may iba pang mamatay. Si Sakura at ang mga Codebreaker ay hindi nasaktan salamat sa kanilang mga espesyal na konstitusyon, ngunit ang mga bodyguard ng sambahayan ay hindi gaanong pinalad. Ipinaliwanag ni Hike na ang espesyal na kakayahan ni Hitomi ay pagkontrol sa kuryente. Siya ang nagpakilos sa mga bangkay upang salakayin ang paaralan. Dati nang naging taga-sira ng code si Hitomi na nagtatrabaho sa ilalim ng punong ministro. Nawala siya 3 taon na ang nakakaraan at pagkatapos ay bumalik upang maghiganti. Gayunpaman, walang nakakaalam ng tunay na motibo ni Hitomi, dahil dinukot lamang niya ang punong ministro nang hindi ito pinapatay. Tiwala si Hike na ang pagmamanipula ni Hitomi sa hepe ng pulisya at sa Yakuza ay bahagi ng kanyang plano, at ang pagdukot sa punong ministro ay marahil ang huling yugto. Nagbago na si Hitomi. Minsan siyang naging pinuno na lubos na iginagalang ng lahat ng Codebreaker, ngunit nakaraan na yon. Tinulungan ni Sakura ang kanyang mga magulang na bendahan ang mga sugatang bodyguard. Naalala ni Hitomi ang sinabi ni Sakura kanina at nagtaka kung bakit siya ganoon. Pumasok si Ogami sa pasilyo at narinig ang pag-uusap ng mga magulang ni Sakura. Lumusat siya sa isang sulok at pagkatapos ay pumasok ng palihim sa kanilang silid, sumisilip sa isang photo album sa mesa. Nagbubuklat pa rin si Ogami nang pumasok si Sakura. Nag-usap sila sandali. Nagtanong si Ogami kung bakit walang mga larawan ng pagkabata ni Sakura sa album. Doon niya nalaman na si Sakura ay inampo ng pamilya Sakurakuji. Habang nakatayo si Ogami sa labas at pinagmamasdan ang tanawin, tinawag siya ng mga magulang ni Sakura sa loob upang mag-usap. Mas marami pa silang ikinwento tungkol kay Sakura. Mga taon na ang nakalipas,
may isang nag-iwan kay Sakura sa harap ng tarangkahan ng Sakurakuji, ang buong katawan niya ay may dugo. Ngunit siya mismo ay walang gallows. Naniniwala ang kanyang mga magulang na may pinagdaanan siyang isang bagay na lubhang kasindak-sindak, kaya't ngayon ay labis siyang sensitibo sa kamatayan. Lubha silang nag-aalala kay Sakura ngunit wala silang magawa para tulungan siya. Yumuko ang ulo ng kanyang ama at nakiusap kay Ogami na protektahan ang kanyang anak. Sa labas nagbabantay sina Rui at Yuki nang magkasama, pinag-uusapan ang kanilang relasyon kay Ogami. Noong bata pa siya, nawala kay Rui ang buo niyang pamilya sa isang aksidente. Binalot siya ng pagkakasala sa pagiging nag-iisang nakaligtas at naramdaman niyang lubusan siyang nawasak. Ngunit nang makilala niya si Ogami, lubusan nitong binago ang kanyang pananaw, at lubos siyang naantig. Kinabukasan, nagising si Sakura at napagtantong nakatulog siya pagkatapos lagyan ng benda ang mga bodyguard. Sinisisi niya ang sarili sa paglalagay sa lahat sa panganib sa pagpili ng lugar na ito bilang taguan. Nakita ito ni Ogami at tinawag si Sakura na tanga. Sinabi niya na siya ang may kasalanan, dahil nahulog siya sa isang estado ng pagkawala ng kapangyarihan. Bukod pa rito, kung patuloy siyang magmumukmok ng ganito, binabastos niya ang lahat ng nagtiwala sa kanya. Sumang-ayon maging ang mga bodyguard. Kung hindi dinala ni Sakura ang kanyang mga kaibigan dito nang sumiklab ang panganib, sila ay talagang nasaktan. Narinig yun, agad na nagpakatatag si Sakura, determinado na maging mas malakas upang maprotektahan niya ang lahat. Dahil pansamantalang naayos ang mga bagay, naghiwalay ang grupo upang hanapin si Hitomi at ang Prime Ministro. Inatasan sina Rui, Toki, at Yuki na hanapin ang bakas ni Hitomi. Bumalik sina Sakura at Ogami sa dating silid ng usapan sa ilalim ng lupa, ngunit nalinis na ng Eden ang lugar at wala ng anumang bakas. Nais tanungin ni Sakura si Ogami tungkol sa dahilan ng sapilitang pagkuha ni Hitomi sa punong ministro, ngunit tumanggi si Ogami na sabihin sa kanya. Nauna nang umalis si Ogami at naglaho. Hinabol ni Sakura si Ogami, ngunit hindi niya ito matagpuan saan man. Nagkaroon ng pulong si Binibining Kanda kasama ang ibang miyembro ng organisasyon. Mariing tinanong ni Kanda kung bakit hindi nila sinabi sa kanya nang maaga na si Sakura ay isang bihirang uri. Ipinaliwanag nila na dahil dati siyang naglingkod sa ilalim ni Hitomi, nais nilang pigilan ang pagtagas ng impormasyon, kaya naman ang ilan sa impormasyong ibinahagi kay Kanda ay sinadyang binago. Galit na galit si Ginang Kanda. Itinaya niya ang kanyang buong pagmamalaki bilang isang ahente, sumusumpa na wala na siyang anumang koneksyon kay Hitomi. Nang gabing yun, nagpunta si Rui sa tulay upang makipagkita kay Hike. Napagtanto ni Rui na hindi pa nakakagawa si Hike ng ganoong kapabayaang pagkakamali gaya ng pagtitipon ng lahat ng codebreaker sa isang lugar, na nagpahina sa depensa ng pamahalaan. Pinaghihinalaan ni Rui na pinagtataksilan sila ni Hike, at gaya ng kanyang kinatatakutan, hindi ito itinanggi ni Hike. Bigla, sumabog ang tulay sa ilalim nila. Dito nagsimula ang plano ni Hitomi. Pinipilit ni Rui na suportahan ang gumuguhong tulay. Mula sa malayo, nakita ni Yuki na nasa panganib si Rui, ngunit hindi makalapit ng sapat para dahil kailangang ituon ni Rui ang lahat ng lakas niya sa pagsuporta sa tulay. Hindi siya nakaiwas sa atake ni Hike. Naglalakad si Sakura sa kalye nang makasalubong niya si Hike. Sinabi niya rito na hinahanap siya ni Ogami, pagkatapos ay iginabay siya sa isang iniwanang gusali. Tinawag ni Hike itong punong tanggapan ng codebreaker, na nag-iwan kay Sakura ng walang dahilan para maghinala. Isang bagay, dinala si Sakura sa isang silid na nababalutan ng mga orasan ang bawat dingding. Natigilan siya nang makita ang punong ministro na nakaupo at hindi makakilos sa isang upuan sa loob. Noon lang niya napagtanto na niloko siya ni Hike para dalhin dito. Gusto ni Hike na maging kakampi ni Hitomi at ipinagkanulo ang mga codebreaker. Ang kondisyon ni Hitomi para kay Hike ay kailangan niyang ihatid si Sakura. At sa ganoon, si Sakura ay naging hawak ni Hitomi. Si Ogami, na nasa ibang lugar, ay nakatanggap ng tawag mula kay Miss Kander na nag-uulat ng pagsabog sa lungsod. Sakop din ng balita ang pagsabog, at marami ang nasugatan. Nakita ni Sakura ang broadcast at lubos siyang nag-alala para sa mga biktima, na ikinamangha ni Hike sa katotohanang hindi man lang siya nag-aalala sa sarili niyang sitwasyon. Hindi inaasahan ni Hitomi na talagang dadalhin ni Hike si Sakura dito. Ibinunyag ni Hitomi na palagi nilang pinoprotektahan si Sakura,
Kamakailan lamang ay sa pamamagitan ng pagtatalaga kay Ogami bilang kanyang tanod sa paaralan. Mukhang plano ito ng punong ministro upang hadlangan ang balangkas ni Hitomi. Tiningnan ni Sakura ng diretso sa mata si Hitomi at tinanong kung ano ang balak niyang gawin sa kanya. Ngunit walang balak si Hitomi na saktan si Sakura dahil isa siyang pambihirang uri, gusto niya lamang siyang panatilihin dito para hindi siya makialam sa kanyang mga plano. Iminungkahi ni Hitomi na umupo si Sakura at manood ng hindi nakikialam. Nagalit si Sakura nang malaman niyang si Hitomi ang may kagagawa ng pagsabog. Ngunit iginiit niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay upang protektahan ang mga codebreaker. Minsan nang naging malapit si Kanda kay Hitomi, kaya mas naunawaan niya ang habag nito kaysa kanino man. Naniniwala siyang may dahilan sa likod ng kanyang ginagawa. Biglang nakatanggap ng mensahe si Kanda. Agad niyang tinawagan si Ogami upang ipagbigay alam na nakuha na niya ang lokasyon ni Hitomi. Ang pagbomba sa syudad ay isa lamang bahagi ng plano ni Hitomi. Hindi pa rin lubos na pinagkakatiwalaan ni Hitomi si Hike, lalo na't napakadali niyang natagpuan ang lugar na ito. Pinaghihinalaan ni Hitomi na sinusubaybayan na siya ni Hike mula pa noon. Ngunit idinahilan lamang ni Hike ang kanyang malawak na network ng impormasyon. Nalaman ni Hike ang tunay na layunin ni Hitomi at nagpasya na sayang lang kung ibibigay siya kay Eden. Kaya ipinanata niya ang kanyang katapatan kay Hitomi. Iyon ang dahilan kung bakit niya kinuha si Sakura at inasikaso si Rui. Nagtataka si Hitomi kung paano ang isang tulad ni Hike, na laging nagpapahalaga sa mga codebreaker, ay kaya gawin ang ganoong bagay. Sinabi ni Hike na dahil nauunawaan niya ang galit at pagdurusa ni Hitomi higit kanino man. Nagbabala si Hitomi na kung may anumang masamang intensyon si Hike, papatayin niya ito agad. Dumating si Kanda sa gusali ayon sa mga koordinatang natanggap niya. Matapos kumpirmahin na si Hitomi ay nasa itaas, pumasok siya ng mag-isa. Ngunit sa paanan ng hagdanan, sinalubong si Kanda ni Hike, na may layuning pigilan siya. Si Hitomi ay nagmamadaling patungo sa gusali nang makatanggap siya ng tawag mula sa nanay ni Sakura, na nagsabing hindi pa umuwi si Sakura at hiniling na hanapin niya ito. Si Yuki ay humabol din upang ipaalam kay Ogami na pinagtaksilan sila ni Hike. Nang dumating ang dalawa sa gusali, naghihintay na si Hike. Sa sandaling lumapit sila, sumugod si Hike. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay higit na mataas kaysa sa kanila, at madali niyang matatalo sina Ogami at Yuki. Nagpakawala si Yuki ng isang malakas na pagbuga upang ilihis ang atensyon ni Hike para makaakyat si Ogami, habang siya ay nanatili upang harapin si Hike. Nang makarating si Ogami sa itaas na palapag, natagpuan niya si Kanda. Ngunit siya ay nasa ilalim na ng kontrol ni Hitomi. Kinontrol ni Hitomi ang isip niya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga utos na elektriko sa kanyang nervous system. Galit na kumilos si Ogami upang harapin si Hitomi. Ngunit itinaas ni Kanda ang kanyang baril at hinaranggan ang kanyang daan. Kumakapit pa si Kanda sa kaunting kamalayan niya, nakikipaglaban na huwag kalabitin ang gatilyo. Nagmakaawa siya kay Ogami na tumakbo. Nawala ng kontrol si Kanda at nagpaputok. Madaling nailihis ni Hitomi ang bala at idineklara na gaano man karaming putok ang gawin niya, haharangya niya ang bawat isa. Ngunit ipinaalam ni Hitomi sa kanya na kahit pigilan pa ni Ogami ang bawat bala, gagamitin ni Kanda ang huling bala upang tapusin ang sarili. Sa madaling salita, ginagamit niya ang buhay ni Kanda bilang panggipit laban kay Ogami. Tumanggi si Ogami na mangyari yun at sumugod upang agawin ang baril mula sa mga kamay ni Kanda. Sumigaw si Sakura para kay Ogami na huwag hawakan si binibining Kanda, nagpupumiglas hanggang sa siya ay kumawala sa mga tali sa kanyang palso. Bago pa man balakin ni Kanda na gamitin ang baril laban sa kanyang sarili, humadya si Sakura pasulong at itinulak si Kanda palayo sa abot ni Ogami. Isang bugso ng liwanag ang bumalat kay Sakura, pinuprotektahan si Kanda at ibinalik siya sa normal. Iginiit nilang malaman kung bakit ginawa ni Hitomi ang lahat ng ito. Tinitigan niya ang mga orasan na nakasabit sa dingding. Bawat isa ay kumakatawan sa sandali na may bumagsak na codebreaker. Hindi sila makagawa ng mga libingan para sa mga taong hindi naman talaga umiral, kaya ang mga orasan na lang ang ginamit nila. Nabatid ni Sakura na lahat ng ginawa ni Hitomi ay para sa kanyang mga kasamahang namatay. Naniniwala si Hitomi na ang punong ministro ang may pananagutan sa lahat ng ito, at sa makatuwid, nararapat lamang siyang magbayad ng kanyang buhay. Sa mismong sandaling yon,
isang mapaminsalang pagsabog ang yumanig sa syudad, na kumitil ng di mabilang na buhay. Nais ni Hitomi na mas maraming tao hanggat maaari, kasama ang punong ministro, ang malagutan ng hininga. Nais niyang maranasan ng mga sibilyan ang tunay na takot, at pagkatapos ay magsisimula ang malaking pagtatapos. Nais ni Hitomi na maghasik ng takot sa puso ng bawat mamamayan, pinilit silang matanto na nabubuhay lamang sila sa isang pansamantala at huwad na kapayapaan. Dahil doon, isa pang pagsabog ang yumugyug sa lungsod. Nalukuban ng kaguluhan ng mga lansangan, na may usok at mga sigaw ng tulong na umaalingaw sa lahat ng dako. Gusto ni Hitomi na malaman at kailanganin ng mundo ang pagkakaroon ng mga codebreaker, bilang mga nilalang na umiiral upang sirain ang kasamaan. Naniniwala siya na sa ganitong paraan, hindi na mamamatay ng nag-iisa at nakalimutan ang mga codebreaker. Pagkatapos ng lahat, balak ni Hitomi na ipahayag ang kanyang sarili bilang isang codebreaker ng katarungan. Paghatol sa kasamaan sa publiko sa harap ng mga tao. Hindi rin sumang-ayon si Ogami sa pagtrato ng Eden sa mga codebreaker. Naniniwala rin siya na kung sapat na ang kaguluhang idudulot nila, mapipilitang magbago ng isip ang Eden. Gayunpaman, ipinaalala ni Ogami kay Hitomi na kahit na tinanggal ng mga codebreaker ang kasamaan, sila pa rin ay mga taong kumikitil ng buhay, at sa makatuwid ay walang dahilan upang alalahanin sila ng sinuman. Ginamit ni Ogami ang kanyang apoy upang sunugin ang bawat orasan sa dingding sa mismong harapan ni Hitomi. Hindi maunawaan ni Ogami kung paanong ang isang taong minsan ay kinasusuklaman ang mga ganitong bagay ay ngayon ay kayang kumitil ng buhay ng napakaraming inosenteng tao. Sinabi ni Hitomi na hindi na siya makakabalik. Mula sa puntong ito, babaguhin niya ang pag-iral ng mga codebreaker magpakailanman. Hindi na sila mamamatay sa kalungkutan at pagiging hindi kilala. Guguluhin niya ang publiko upang palayain ang mga codebreaker mula sa Eden. Hindi na matiis ang mga salita ni Hitomi, sumugod si Ogami sa kanya. Biglang, isang pader ng yelo ang sumulpot sa pagitan nilang dalawa. Isang lalaking nagngangalang Yukihina ang lumitaw upang paalalahanan si Hitomi na wala silang oras para dito. Sinubukan ni Ogami na ipagpatuloy ang kanyang pag-atake kay Hitomi, ngunit hinarangan siya ni Yukihina. Ang apoy ni Ogami ay hindi man lang nakatunaw sa yelo ni Yukihina. Dahil doon, iniwan ni Hitomi ang iba at umalis. Sinubukan ni Ogami na habulin si Hitomi, ngunit tinarget ni Yukihina si Sakura, na nagpakawala ng sunod-sunod na matutulis na yelo mula sa itaas diretso sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Toki sa tamang oras at ginamit ang kanyang magnetic field upang lumikha ng kalasag sa paligid ni Sakura. Ayaw na rin ni Yukihina na mag-aksaya pa ng oras. Ipinasa niya sa kanyang likod ang punong ministro, tumalikod, at umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Toki, ngunit itinulak siya pabalik ng nagyayelong hangin ni Yukihina. Bago umalis, binalaan sila ni Yukihina na nilagyan ng pampasabog ang gusali. Kung pinahahalagahan nila ang kanilang buhay, dapat silang umalis kaagad. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagsimulang sumabog ang mga bomba. Hinabol ni Sakura si Yukihina para ibalik ang punong ministro, habang sinubukan ni Ogami at Toki na sundan si Sakura, ngunit napigilan sila ng mga pagsabog. Sa ibaba, ang labanan ni Hike at Yuki ay napilitang huminto rin dahil sa pagsabog. Para naman kay Sakura, hinabol niya sina Hitomi at ang grupo nito hanggang sa kanilang sasakyan at sumakay. Si Hitomi ay naging isang codebreaker noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang, simula bilang Code 06, through ang kanyang pambihirang kakayahan. Si Hitomi ay nagtrabaho ng masigasig at mabilis na na-promote. Sa isa sa kanyang mga misyon, nailigtas ni Hitomi ang isang batang babae na si Kanda pala. Si Hitomi ay dating masayahing tao na nangangarap na lumikha ng isang magandang mundo para sa mga bata, isang mundo kung saan walang sino man ang magdurusa o luluha. Sa edad na 20, sa gitna ng pagtugis sa mga kriminal, isa sa mga kasamahan ni Hitomi, Code 05, ay nasawi. Dahil nasawi ang Code 05, na-promote si Hitomi sa Code 05, bagamat walang kagalakang idinulot sa kanya ang promosyon. Sa edad na 26, matapos ang 10 taon ng pagtatrabaho para sa gobyerno, umabot si Hitomi sa Code 03. Sa isang misyon, nakasagupan ni Hitomi at ng kanyang pangkat ang isang kaaway na mayroon ding espesyal na kakayahang kontrolin ang apoy. Marami sa mga kasamahan ni Hitomi ang nasawi sa labanang yun. Mag-isang tinalo ni Hitomi ang kaaway,
habang bitbit ang katawan ng isang nasawing kasamahan sa kanyang likod. Bagaman natapos ang misyon, walang saysay ang tagumpay kung marami ang nawala. Maging si Hike ay namangha na 4 na codebreaker, ang lahat ay nabagsak sa isang bugso. Nagsimulang kwestiyonin ni Hitomi kung paano gumagana ang Eden at nagpasya siyang mag-imbestiga. Sumunod si Hike dahil matapos makumpleto ang misyong yun, naisulong si Hitomi sa Code 01, ang alas. Pagkatapos yun, nagkaroon ng mga bagong miyembro ang Codebreaker team, isa na kayang kontrolin ang tunog, isa na kayang manipulahin ang magnetic field, at isa na kayang utusan ang anino. Sama-sama silang lumaban na may perpektong koordinasyon, winawaksi ang kasamaan. Si Ogami naman, taglay niya ang isa sa pinakamakapangyarihang kakayahan sa kasaysayan ng Eden, ang pagkontrol sa apoy. Gayunpaman, ang pinakamalaking kapangyarihan ay may kaakibat na pinakamalaking panganib. Habang lubos na nilamon si Ogami ng kanyang obsesyon sa pagpuksa ng kasamaan, bagamat siya ang may pinakamababang ranggo sa mga tag-asira ng code, ang lakas ni Ogami ay kahanga-hanga. Minsang tinanong ni Hitomi si Ogami kung bakit siya naging tag-asira ng code. Sumagot si Ogami na ito ay upang sunugin ang bawat huling demonyo hanggang maging abo, kahit pabuhay niya ang magiging kapalit. Patuloy niya silang susunugin hanggang sa kanyang huling hininga. Sa panahong yun, sinabi ni Hitomi kay Ogami na ang mga tag-asira ng code ay hindi lang nagpupuksa ng kasamaan, pinuprotektahan din nila ang mga hindi kayang protektahan ng batas. At iyon ang dahilan kung bakit sila ay binigyan ng kanilang espesyal na kapangyarihan. Para kay Hitomi, kahit na kailangan niyang ialay ang kanyang buhay sa laban, basta makapagliligtas ito ng isang tao, sapat na iyon. Ipinaalala ni Hitomi kay Ogami na kahit mamatay siya, basta maalala siya ni Ogami, patuloy siyang mabubuhay sa puso ni Ogami. Tinanong ni Ogami kung ano ang mangyayari kung siya ang unang mamamatay. Sumumpa si Hitomi na hinding-hindi niya hahayaang mangyari yun. Poprotektahan niya si Ogami anuman ang mangyari. Pagkatapos nito, bumagsak si Hitomi at mahimbing na nakatulog, kaya binuhat siya ni Ogami pauwi sa likod nito. Nang taong yun, natuklasan ni Hitomi ang pagkakakilanlan ng taong responsable sa pagpatay sa kanyang kasamahan. Mga codebreaker. Agad siyang naglabas ng utos na alisin ang target. Nang gabing yun, ang mga codebreaker, sa ilalim ng utos ni Hitomi, ay nilusob ang isang gusali. Sabay-sabay silang pumasok sa bawat silid at pinatahimik ang mga tauhan ng taong pumatay sa kanilang mga kasamahan. Si Hitomi naman, nakahanap ng paraan upang makarating sa utak ng operasyon, na walang tigil na nanlalait, tinawag si Hitomi na asong pangaso ng Eden. Buong bilang na nagtipon ng iba pang mga codebreaker. Naglakas loob pa ang utak ng operasyon na imbitahan silang sumama sa kanyang panig, nangangakong magagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang makakuha ng mas maraming pera at kababaihan hanggat gusto nila. Walang interes si Hitomi na aksayahin ang kanyang mga salita sa hamak na taong ito. Siya ang unang sumugod at lumaban, nanumpa na sa pagkakataong ito ay hindi na niya hahayaang makapatay pa ang lalaking ito ng isa pang codebreaker. Galit na lumaban ang pinuno kay Hitomi, ngunit bigla ay kumilos ang kanyang katawan ng kusa. Nang mahawakan siya ni Hitomi kanina, nagtanim ito ng utos sa loob ng kanyang katawan. Pinakilos ni Hitomi ang lalaki na palabasan ng sarili nitong apoy. Matapos ang insidente, ang lahat ng iba pang codebreaker ay napuno ng paghanga kay Hitomi. Kahit ang laging seryosong si Ogami ay hindi napigilan ng sariling bigyan siya ng high five. Sa isang pangkat na ganito kalakas, naniwala si Hitomi na wala nang sinuman ang kailangang mamatay muli. Ipinagpatuloy ni Hitomi ang kanyang imbestigasyon at natuklasan ang isang kakilakilabot na katotohanan tungkol sa mga codebreaker na nawawala ng kontrol sa kanilang mga espesyal na kakayahan at namamatay. Ito ay isang sistema na itinatag ng Eden na tinatawag na Code End. Nang malaman ni Hitomi ang katotohanan ito, nilamon siya ng galit. Labis siyang nakipaglaban para masiguro na walang codebreaker ang mamamatay. Ngunit lumikha ang Eden ng isang bagay na tinatawag na Code End bilang hindi may iwasang kapalaran ng bawat codebreaker. Tinawagan ni Hitomi si Ogami para kausapin. Ibinigay ni Ogami kay Hitomi ang tumpok na mga dokumento sa trabaho at pinaalalahanan siyang huwag kaligtaan ang kanyang mga tungkulin. Pinag-isipan ni Hitomi na yayain si Ogami na tumakas silang dalawa, malayo sa lahat, ngunit pinatay niya mismo ang ideyang yon. Kung gagawin nila yon, gugugulin ni Ogami at ng iba pa ang nalalabi nilang buhay sa pagtatago.
Ang pagsasabi sa kanila ng totoo tungkol sa Code End ay parang pagbibigay sa kanila ng hatol ng kamatayan. Ginulo ni Hitomi ang buhok ni Ogami at pagkatapos ay umalis, na determinado sa kanyang puso na makahanap ng paraan para mailigtas sila. Ilang araw pagkatapos noon, nakatanggap si Ogami ng balita na inatake ni Hitomi ang punong ministro at tumakas. Agad na binawi kay Hitomi ang kanyang titulong Codebreaker at naglabas ng utos ng paghahanap sa kanya. Si Akira, habang nakapwesto sa dingding, ay nasaksihan ang buong pangyayari at natigilan sa plano ni Hitomi. Gusto niyang muling buuin ang sirang mundong ito. Nagtanim si Hitomi ng mga bomba sa buong Japan. Nag-broadcast pa nga siya ng live footage sa publiko na nagpapakita sa Prime Minister na nakaupo at pinipigilang kumilos sa isang upuan, kasama ang kanyang malamig na boses na nag-aanunsyo na si Prime Minister Fujiwara ay papatayin sa loob ng susunod na 60 minuto. Na-trigger ang unang pagsabog, at bumagsak ang publiko sa kaguluhan. Sunod-sunod na sumabog ang mga bomba sa buong bansa, at nagmamadaling kin-over ng media ang mga ito. Sinubukan ni Eden na makakuha ng impormasyon, ngunit wala siyang nakuhang anumang kapaki-pakinabang. Naisip ni Kanda na kung matutukoy nila ang lokasyon ng mga bomba, makapagpapadala sila ng bomb squad. Kaya, pinagsama-sama ni Yuki ang lahat ng kanyang lakas at bumulalas ng isang napakalakas na sigaw, agad na natukoy ang posisyon ng bawat bombang nakatanim sa buong Japan. Agad na bumalik ang datos. Maraming pampasabog ang naroon, at kahit alam na ang mga lokasyon nito, walang paraan upang tanggalin ang lahat ng ito sa loob ng isang oras. Sa bahay ni Sakura, ang kanyang ama at ang lahat ay balisang balisa dahil hindi pa rin nila nahahanap si Sakura. Ang ibang ari-arian ng Yakuza clan ay sinalakay na, bagaman ligtas pa ang bahay ni Sakura sa ngayon. Bigla, nakatanggap sila ng GPS data na tumuturo sa Sky Tower, ang mismong lugar kung saan pinipigil ang punong ministro. Kasabay nito, nakatanggap si ama ni Sakura at ang lahat ng isang anonymous na mensahe na nagbubunyag ng mga lokasyon ng bomba. Wala silang ideya kung sino ang nagpadala nito, ngunit ngayon, kailangan nilang kumilos. Inimbestigahan ng gobyerno ang mga kalapit na tore at kinumpirma na ang punong ministro. Pinananatili sa tuktok ng Sky Tower. Iniwan ni Yuki ang sitwasyon ng punong ministro kina Toki at Kanda. Habang siya ay nanatili upang tulungan ang lahat na harapin ang mga bomba, sina Hike at Hitomi ay nakaupo sa control room, binabantayan ang mga nanghihimasok nang tumunog ang alarma. Natagpuan na ni Ogami ang lugar na ito at dumating. Kumilos si Hike upang salubungin si Ogami, ngunit pinigilan siya ni Hitomi. Gusto ni Hitomi na harapin mismo si Ogami at saksihan ang tunay nitong kapangyarihan. Sumakay si Ogami ng elevator patungo sa matataas na palapag ng tore at natagpuan si Sakura na nakabitin sa hangin. Naghihintay na si Hitomi. Tinanong ni Hitomi kung paano natagpuan ni Ogami ang lugar na ito. Ipinaliwanag ni Ogami na hinanap niya ang lahat ng dako, binisita ang bawat lugar na napuntahan na nilang dalawa, hanggang sa makarating siya rito. Minsan ay sinabi ni Hitomi na kapag natapos ang toreng ito, maraming tao ang pupunta upang makita ito kasama ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay, ngunit wala namang tao rito ngayon. Nasira ang telepono ni Ogami sa kanyang pakikipaglaban kay Hike, kaya hindi pa niya makontak ang grupo ni Toki. Ibig sabihin, maaari nang mag-usap ng pribado sina Ogami at Hitomi. Iginiit ni Ogami na malaman kung paano ihinto ang mga pagsabog, ngunit tumanggi si Hitomi na sabihin. Hindi na nagsayang ng salita si Ogami at pinili na ang kanyang mga kamao na ang magsalita. Kinuha niya ang espada mula sa kanyang bag at idinaan ang kanyang asul na apoy sa talam nito. Sumugod si Ogami kay Hitomi, ngunit laban sa kapangyarihan nito, hindi man lang siya nakalapit para mahawakan ito. Ginamit ni Ogami ang espada para sipsipin ang kuryente ni Hitomi, pagkatapos ay ginamit ang apoy bilang konduktor para idaan ang agos sa sahig, pinanatiling ligtas ang sarili, ngunit hindi pa rin sapat yun para mapagtagumpayan si Hitomi. Lumipat siya sa pag-atake sa maraming posisyon ng sabay-sabay, at lubos na nag-api si Ogami. Ang mga pagsabog ay patuloy na yumanig sa lungsod ng sunod-sunod. Si Ogami ay malapit ng mamatay dahil sa kuryente. Tinawag ni Sakiya ang tuta niya para nguyain ang lubid para makapunta siya at iligtas si Ogami. Ngunit matapos ngat-ngatin ng aso ang sarili nitong tali, hindi na ito makaakyat pabalik. Kaya kinailangan ni Sakura na kagatin ang lubid ng siya mismo.
Sa ibaba, si Ogami ay binubugbog ni Hitomi na walang kakayahang lumaban. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagigiba sa ilalim ng walang tigil na pagtama ng kidlat. Kahit ganoon, buong pusong tumanggi si Ogami na sumuko. Isang napakalakas na pagsabog mula sa pagbangga ng kanilang dalawang kapangyarihan ang pumutol sa lubad na nakatali kay Sakura. Halos hindi na makapanlaban si Ogami kay Hitomi. Tinanong niya kung bakit gustong gawa ng masama ni Hitomi ang punong ministro. Dati, kinausap ni Hitomi ang punong ministro, ngunit sa halip na tanggapin ang kanyang panukala, ipinatambang siya ng punong ministro sa kanyang mga ahente. Habang tumatakas, napilitan si Hitomi na kumilos na nagdulot ng ikinasawi ng ilang ahente. Pagkatapos, nagpakalat si Eden ng maling impormasyon na nagsasabing sinalakay ni Hitomi ang punong ministro. Siya ay itinuring na kontrabida at pinatalsik mula sa Codebreakers. Ang talagang hiningi ni Hitomi ay payagan ng punong ministro ang Codebreakers upang mamuhay bilang miyembro ng lipunan, ngunit tumanggi sila, sa takot na kung mabunyag ang pag-iral ng mga Codebreaker, magkakagulo ang publiko. Nais baguhin ni Hitomi ang Eden, kaya nagpasya siyang magbigay ng presyon mula sa labas. Gaano man kahirap ang kailangan, lahat ng batang isinilang na may espesyal na kakayahan ay inihiwalay. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay isasama sa mga Codebreaker at gagawing mga kasangkapan ng gobyerno. Hanggat sila ay nananatiling hawak ng gobyerno, hindi sila magkakaroon ng kalayaan. Nais iligtas ni Hitomi ang bawat batang isinilang na may espesyal na kakayahan. Naintindihan ni Sakura ang sinasabi ni Hitomi, ngunit hindi niya matanggap ang mga pamamaraan nito. Ang mga pambobomba ay kumikitil ng buhay ng hindi mabilang na inosenteng tao. Ibinibigay ni Yuki ang lahat ng kanyang makakaya, lumulukso sa buong lungsod, ginagamit ang kanyang mga kakayahan upang inutralize ang pinakamaraming bomba hanggat maaari. Nasalubong din ni Toki at Candace si Hike sa tore. Hindi hahayaan ni Hike na makialam ang dalawa sa plano ni Hitomi. Dati ay lubos na hinangaan ni Toki si Hike, ngunit ngayon ang pag-iisip na matalo siya at ma-promote sa Code 02 ay nagpadala ng adrenaline sa kanyang mga ugat, at sinagupa niya si Hike ng buong buo. Mayroon siya, minanipula ni Toki ang kanyang magnetic field, naghahagis ng mga bagay kay Hike ng sunod-sunod, ngunit lahat ng ito ay madaling hinaranggan ni Hike. Ginamit naman ni Hike ang kanyang teknik sa pag-clone, lumikha ng daan-daang kopya ng kanyang sarili na dumagsa kay Toki. Ngunit hindi basta-basta si Toki. Buong tapang siyang humarap at nilabanan ang buong pulutong ng mga Hike, na lumikha ng isang ganap na magulong tanawin. Sa kabilang banda, ang Yakuza ay nakikipag-ugnayan sa pulisya upang inutralize ang mga bomba at ilikas ang mga sibilyan. Hindi na matiis ni Ogami ang mga salitang puno ng ilusyon ni Hitomi. Tinanggihan niyang tanggapin ang bahaging ito ng kanyang sarili. Patuloy pa ring lumalaban si Toki sa mga clone ni Hike, na nangaasar pa sa kanya. Naubos niya ang napakaraming enerhiya sa pakikipaglaban sa kanila, habang ang tunay na Hike ay nakatayo lamang sa isang lugar at nagmamasid. Sa kritikal na sandali, biglang lumitaw ang munting tuta at tumalon sa mukha ng tunay na Hike, na nakagambala sa kanyang konsentrasyon at nagbigay daan kay Toki upang tuluyang talunin ang mga clone. Nagpunta si Yukihina sa Special Abilities Research Center upang kunin ang mga bata, ngunit hamarang si Rui sa kanyang daan. Nakarating si Toki sa pinakamataas na palapag ng Sky Tower, kung saan ang punong ministro ay nakapigil ang galaw. Nakita ng punong ministro si Toki at agad siyang inutusan na kalagan siya. Ngunit nakatayo lang si Toki doon, nakatitig sa lalaki, at nagtanong kung ano ang mangyayari kung iwanan lang niya ito doon. Sa panig naman ni Rui, determinado siyang pigilan si Yukihina. Kung kukunin niya ang mga batang yon, gugugulin nila ang nalalabi nilang buhay bilang mga takas na pinaghahanap. Nagtalo si Yukihina na mas mabuti ang mabuhay sa kagubatan kaysa maging mga aso ng gobyerno sa panghuhuli, ngunit isinumpa ni Rui na hinding-hindi niya rin hahayaang maging mga aso sa panghuhuli ang mga ito. Sumugod si Rui kay Yukihina sa galit, nanunumpa na ililigtas niya ang mga bata at si Hitomi. Iginiit ni Ogami na tigilan na ni Hitomi ang mga bomba, ngunit sinabi ni Hitomi na nakatakda itong sumabog ng automatiko kapag naubos ang oras. Humakbang si Hitomi, idinay ng kamay sa mukha ni Ogami, at nagpadaloy ng kuryente sa kanya, na nagpasigaw kay Ogami sa matinding sakit. Tumakbo ang tuta at kinagat ang binti ni Hitomi, ngunit itinaboy sa isang sipa.
Si Ogami naman ay itinulak din palayo ng walang awa. Gayunpaman, pinilit ni Ogami ang sarili na makatayo muli at tinanong kung bakit ito ginagawa ni Hitomi. Pinagtaksilan niya ang mga codebreaker. Inilahad ni Hitomi na pinatay si Tabata dahil lamang sa pagpasa niya ng impormasyon kay Hitomi. Ang G-Falcon Gang ay ginamit ng Eden bilang babala sa ibang organisasyong kriminal na naglakas loob lumampas sa hangganan. Ginamit lang ng Eden ang mga codebreaker para gawin ang kanilang maruming trabaho, kaya nanatiling malinis ang kanilang mga kamay. Tinanong ni Hitomi si Ogami kung tunay ba siyang ipinagmamalaki na maging utusan para sa isang organisasyong tulad ng Eden. Pagkatapos, humakbang si Hitomi pasulong at iniabot ang kanyang kamay kay Ogami. Magkasama tayong lumaban. Gumawa tayo ng mundo kung saan ang mga taong may espesyal na kakayahan ay pinapayagang mabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, tinampal ni Ogami palayo ang kamay ni Hitomi. Si Eden ay masama, ngunit si Hitomi ay nakapatay din ng maraming tao dahil sa sarili niyang kasakiman, kaya't masama rin siya. Nakapatay din si Hitomi ng maraming tao. Tinawag din niya ang sarili niyang demonyo. Bilang isang nakagawa ng mga kasalanan, lalaban si Ogami hanggang sa huling sandali niya upang protektahan ang iba. Nang makita ang determinasyon ni Ogami, idiniin siya ni Hitomi sa dingding at nagpakawala ng kuryente. Ginagamit ni Hitomi ang kanyang kapangyarihan ng walang tigil at nagsisimula ng mawala ng enerhiya. Nagdusa si Ogami sa sakit. Sumugod si Sakura sa harapan ni Ogami upang protektahan siya. Natuntun na rin sa wakas ng ama ni Sakura at ng kanyang mga tao ang sasakyan ng broadcast. Biglang bumukas ang mga pinto ng sasakyan at dalawang bata ang lumabas. Mga bata sila na may natatanging kakayahan, inutusan ni Hitomi na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang pigilan ang sinuman sa paglapit. Nakilala ng ama ni Sakura ang tingin sa kanilang mga mata. Inilapag niya ang kanyang mga sandata at ibinuka ang kanyang mga braso para salubungin sila. Isang pambihirang uri si Sakura, kaya hindi siya kayang impluwensyahan ng kapangyarihan ni Hitomi. Sa halip, hinawakan niya si Sakura sa leeg at iniangat mula sa lupa. Isang minuto na lang ang natitira bago sumabog ang bomba. Ang pagsabog na ito ay kikitil sa buhay ng punong ministro kasama ng 50,000 iba pa. Nasaksihan ni Hitomi ang pagbagsak ng marami sa kanyang mga kasamahan sa codebreaker. Nais niyang maunawaan ni Ogami ang kawalan ng kakayahang protektahan ng isang tao. Humandar ang countdown, at nang tumama sa 0 ang orasan, sa pagtataka ng lahat, walang sumabog. Lumabas na ipinagkanulo pala ni Hike si Hitomi. Siya ang nagbunyag ng mga lokasyon sa codebreaker team, kaya nagkaroon si Yuki ng sapat na oras upang desarmahin ang mga pampasabog. Natanto rin ni Yuki na hindi nangyari ang mga pagsabog. Dali-dali siyang pumunta sa pasilidad upang tingnan at natuklasan na ang mga bata ay inilipat na sa ilalim ng utos ni Hike. Ang buong operasyon ay inayos ni Hike mula pa sa simula. Lumitaw din si Yuki, at kaagad namang umatras si Yukihina. Sa panig ni Hitomi, labis siyang nagalit sa pagtataksil ni Hike at ipinakawala ang buo niyang kapangyarihan laban dito. Pinaalalahanan ni Hike si Hitomi na kung patuloy niyang aabusuhin ang kanyang kapangyarihan, papasok siya sa isang estado ng pagkawala ng kapangyarihan. Gayunpaman, hindi sawala si Hitomi bilang Code 01. Immune siya sa pagkawala ng kapangyarihan. Nakapaghanda na si Hitomi ng isang contingency plan sa pamamagitan ng pagpili sa Sky Tower bilang kanyang huling lokasyon. Balak niyang gamitin ang kanyang kakayahang kontrolin ang kuryente upang mag-broadcast ng signal sa radyo mula sa Sky Tower at malayo ang pasabugin ang bawat bomba sa buong Japan. Sa itaas, bagamat nadisarma na ang bomba, nakakita si Toki ng pagkakataon. Nang walang nakakakita, isinasaalang-alang niya ang pagpatay sa punong ministro doon mismo upang tuluyang mapalaya ang kanyang kapatid. Ngunit sa huli, hindi niya ito nagawa. Sinusubok lang niya ang lalaki. Sa halip na magpakita ng pasasalamat, tinawag ng punong ministro si Toki na duwag dahil wala siyang lakas ng loob na patayin siya. Nagbanta ang punong ministro na gawing codebreaker si Fujiwara bilang kapalit niya. Halos susuntukin na siya ni Toki ng diretso sa mukha, ngunit nang maisip niya si Fujiwara, nagpigil siya. Ang kuryente ni Hitomi ay kumalat na sa buong tore. Sinubukan siyang pigilan ni Hike, ngunit wala itong silbi. Bigla, isang anino ang bumalat sa tore. Ito ang kapangyarihan ni Rui. Dumating na sina Rui at Yuki para suportahan sina Ogami at Hike. Nagtipon ang buong pangkat ng codebreaker, maliban kay Toki,
para harapin si Hitomi. Wala ni isa sa kanila ang makaintindi kung paano napunta sa ganitong sitwasyon si Hitomi. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na tama ang ginagawa niya. Isiniwalat ni Hitomi ang katotohanan na pinagsasamantalahan lang ng Eden ang samahan ng kapatiran ng mga codebreaker para gawing masuner ang asong Pangaso. Hindi matanggap ni Hitomi na ang mga tao sa labas ay namumuhay ng walang inaalala habang ang kanyang mga kasama ay isinakripisyo ang lahat para sa kanila. Sumabog sa galit si Hitomi. Ang kanyang kidlat ay nagpatalsik sa lahat palayo. Wala na siyang pinakinggan. Alam ni Sakura na hindi siya matatalaban ng kanyang kapangyarihan kaya tumakbo siya patungo rito at niyakap siya ng mahigpit, nagmamakaawa na tumigil siya. Ngunit walang awang hinawakan ni Hitomi ang leg niya. Tumayo si Ogami. Agad na pinakawalan ni Hitomi si Sakura. Hindi na nagpigil si Ogami. Tinanggal niya ang singsing mula sa kanyang kamay. Inilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan, isang puwersang labis na napakalakas na maging si Hitomi at ang lahat ng naroroon ay nanginig sa nakita. Noon, si Hitomi ang nagturo kay Ogami kung paano humawak ng espada. Siya rin ang unang nag-abot ng tulong sa bata. Tiningnan ni Hitomi ang enerhiyang umaagos mula kay Ogami. Sa lahat ng batayan, dapat ay nawalan na siya ng kapangyarihan. Ibinato ni Hitomi ang isang kidlat kay Ogami. Ngunit walang kahirap-hirap itong pinawalang bisa ni Ogami. Hitomi ay sumuntok ng sumuntok. Ngunit kahit ang pinakamakapangyarihan niyang galaw ay madali lamang naharaang ni Ogami. Nakatitig si Sakura kay Ogami. Ang taong nakatayo sa harap niya ay hindi ang Ogami na kilala niya. Wala pa ring balak huminto si Hitomi. Desidido siyang pasabugin ang bawat bomba sa buong bansa. Pinakawalan ni Ogami ang mga ahas ng apoy na lumamon sa kidlat ni Hitomi at pagkatapos ay bumalot sa kanyang katawan. Nilamon si Hitomi ng apoy. Hindi siya naging abo, ngunit hindi na siya makatayo. Naranasan ni Hitomi ang Code End, nahirapan ang buong katawan niya sa tindi ng sakit. Lumabas na palagi palang sinisikap ni Hitomi na itago ang Code End sa kanyang mga junior, ngunit matagal na pala nila itong alam. Nang si Hitomi ay mapaalis mula sa Eden, nagsimulang lumitaw ang mga sintomas ng Code End, at siya ay kinain ng takot. Naisip ni Hitomi na sana ay nagkaroon pa siya ng mas maraming oras upang makahanap ng paraan para baguhin ang Eden. Nais niyang palayain ang lahat ng ipinanganak na may espesyal na kakayahan mula sa takot na nararamdaman niya ngayon. Nais niyang mamuhay sila ng buo at normal. Dahil doon, kinaladkad ni Hitomi ang kanyang sarili patungo sa punong ministro. Kahit ngayon, nais pa rin niyang panagutin ng lalaki upang mabawi ang katarungan para sa bawat codebreaker. Na namatay, sumugod si Hitomi at paulit-ulit siyang sinubukang pigilan sa pamamagitan ng pisikal na pakikipag-ugnayan. Si Hitomi noon ay ang taong higit kaninuman ay namumuhi sa sakripisyo, na isinapanganib ang lahat para iligtas ang iba, ngunit ngayon ay pumapatay siya ng mga inosente. Si Hitomi ay mag-isang pinasan ang lahat. Alam niya na hindi lang si Kanda ang minamanmanan ng Eden, kundi pati na rin ang mga codebreaker mismo ang kanilang pinupuntirya. Hindi niya makontak ang kanyang koponan dahil palaging makakahanap ng paraan ang Eden para hadlangan siya, at ayaw niyang ilagay sila sa panganib. Tiningnan ni Hitomi ang mga junior na ngayoy lumaki na, ngunit ang tanging maiaalok niya ngayon ay ang kanyang mga huling salita tungkol sa bawat isa sa kanila. Nagtiwala si Hitomi kay Hike hanggang sa huli, sa kabila ng lahat ng nakita niyang ginawa nito. Naisip ni Hitomi na sana ay mas maaga niya silang nakilala. Marahil kung ganoon, iba ang naging takbo ng mga pangyayari. Pinagalitan ni Ogami si Hitomi, tinanong kung bakit ang pinakamalakas na codebreaker, si Code 01, ay nakaupo doon na mukhang kaawa-awa, natalo ng isang tulad ni Ogami. Kung mamamatay na si Hitomi ngayon, hindi na niya matatawag ang sarili na kampyon ng katarungan. Nang maunawaan ni Hitomi, huli na ang lahat. Wala na siyang magagawa pa sa katawan na ito. Ang tanging nagawa niya ay ipagkatiwala ang natitira sa mga junior na minsang sumunod sa kanya. Sa wakas ay inihayag ng Prime Minister ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi niya kailanman itinuring na mahalaga ang mga codebreaker. Idineklara pa niya na isang pagkakamali ang pagpili kay Hitomi bilang isang codebreaker. Nang marinig ito, napuno ng matinding galit si Hitomi at humakbang pasulong ng buong determinasyon, dahilan upang manginig ang Prime Minister sa kanyang presensya. Kahit sa kanyang huling hininga, hinding-hindi mapapatawad ni Hitomi ang hamak na lalaking ito. Bago pa man makapanakit ng lubos si Hitomi sa Prime Minister,
Pinigilan siya ng kanyang mga junior. Malumanay na nagsalita si Ogami kay Hitomi. Tama na, ipaubaya mo na sa kanila ang iba pa. Hindi na niya gustong makitang tuluyang maging isang halimaw si Hitomi. Hinding-hindi niya ito malilimutan. Tiningnan ni Hitomi si Ogami, na ngayoy ganap ng lumaki, at sa wakas ay makakaalis na siya ng mapayapa. Ang punong ministro, nang makita si Hitomi na bumagsak, ay nagkaroon pa rin ng lakas ng loob na magbitiw ng mga panlalait, tanging si Toki lang ang sumugod at sinuntok ng malakas sa mukha. Pagkatapos nito, ipinaalam sa mga mamamayan na nasawata na ang mga terorista. Naghiyawan sila para sa pulisya ng Hapon na nagprotekta sa kanilang kapayapaan. Samantala, ang punong ministro ay komportableng nakaupo sa kotse kasama si Hike. Napag-alaman na maging ang pagtataksil ni Hike kay Hitomi ay isang misyon na inutos ng punong ministro upang pigilan si Hitomi at masiguro ang mga batang may kakaibang kakayahan. Ang dahilan kung bakit nila pinaghiwalay ang mga codebreaker ay upang piliting magising ang tunay na kapangyarihan ni Ogami. Isang kapangyarihang sapat ang lakas upang talunin si Hitomi. Mayabang na ipinagdiriwang ng punong ministro ang pagbagsak ni Hitomi, at may plano ng gamitin ng isang kakaibang uri tulad ni Sakura upang tuluyang puksain si Ogami. Nagpapahinga na siya ngayong hindi nabanta si Hitomi, ngunit sa totoo lang, si Hitomi ay matagal nang nagtanim ng utos sa loob niya. Nakita ni Hike ang nangyayari at ngumiti lang. Bumalik si Sakura sa kanyang normal na buhay pagkatapos noon, ngunit hindi na naghihintay si Ogami sa kanya. Dumating din sina Yuki at Rui para magpaalam. Ipinaliwanag ni Rui na tinawag dito ang mga codebreaker dahil kay Hitomi. Ngayon na maayos na ang lahat, ililipat sila sa ibang lugar. Habang nalulungkot pa rin si Sakura dahil umalis ang lahat, lumitaw si Toki, at mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Sa sandaling binanggit ni Toki na may balita siya tungkol kay Ogami, sabik na kinulit ni Sakura si Toki para sa mga detalye. Sinabi ni Toki sa kanya na nailipat din si Ogami sa ibang lugar. Tila umalis siya nang hindi nagpaalam kay Sakura. Nang dumaan si Sakura sa lugar kung saan sila unang nagkita ni Ogami, agad niyang pinahinto ang sasakyan. Pinanood ni Toki si Sakura na umalis at tahimik na nagpaalam. Tumakbo si Sakura papunta sa parke. Puno ito ng mga bulaklak, at naglalaro ang mga bata sa simoy ng hangin. Habang tinitingnan ng tanawin sa harapan niya, paulit-ulit na tinawag ni Sakura ang pangalan ni Ogami. Kahit na walang sinuman sa mundong ito ang nakakaalam tungkol sa mga codebreaker, palagi niyang maaalala na siya at ang iba pa ay umiral. Sa mga sumunod na araw at buwan, unti-unting nakasanayan ni Sakura ang buhay nang wala ang kanyang mga kaibigan sa paligid niya. Si Ogami ay nasa malayo na ngayon, ipinagpapatuloy ang kanyang misyon na sirain ang kasamaan.